Pumunta ako sa Maynila para magpa-opera at humingi ng pahintulot na makatira sa bahay ng kapatid ng asawa ko sa loob ng 5 araw at tinanggihan ako. Kaagad kong i-block ang 6 na credit card na aking ibinibigay sa pamilya ng aking asawa at nagkagulo ang buwangang kanila. Sa 7 taon ng pagiging manugang, ibinuhos ko ang lahat ng aking lakas at pera mula sa magandang bahay hanggang sa mamahaling sasakyan para sa kanila. Ngunit nang hawak ko na ang resulta nga aking pagsusuri na nagpapakitang bukol sa aking katawan at tumawag ako sa kapatid ng aking asawa na humingi ng pahintulot na manatili sa kanilang ilang araw habang naghihintay ng operasyon, tinanggihan niya ako ng walang kahihiyan. Sinabi niya na ako'y nagdadala ng masamang kapalaran at maaring masira ang feng shui ng kanilang tahanan. Mapait na mapait. Pinunasan ko ang aking maluha at tuwid na tuwid akong pumunta sa presidential suite ng isang 5 bituin na hotel. Nang gabing iyon din, tinawagan ko ang bangko at iniblock ang lahat ng 6 na credit card na sa kanila. Mainit at maliksi ang hangin ng Maynila noong Marso nang lumabas ako sa ospital na hawak ang makapal na sobre na aking mga resulta ng pagsusuri. Pinisil ko ng mahigpit ang papel, naramdaman ko ang init ng aking sariling kamay kasama ang lamig na nagsisimulang pumasok sa aking puso. Ang lamig na iyon ay hindi lamang galing sa aircon ng pasilyo ng Philippine General Hospital, ito ay nagmumula sa malalim na sulok ng aking kalooban habang binabasa ko ang salitang bukol sa ulat ng doktor. Sinabing doktor na kailangan akong ma-ospital at magpa-opera para matanggal ang bukol sa aking dibdib sa lalong madaling panahon para sa biopsy. Sa edad na 35, nasa tuktok ako ng aking karera bilang CEO ng isang malaking e-commerce company dito sa Maynila. Ang balitang ito ay bumaksak sa aking ulo na parang kidlat. Naupo akong walang malay sa isang bangko sa labas ng ospital. Sa paligid ko, ang mapasyente ay may mga pamilyang humahawa sa kanila, nagbibigay ng tubig, nagdadala ng pagkain. Ngunit ako ay nag-iisa. Pumunta ako sa Maynila na pagsasama ng trabaho at pagsusuri ng kalusugan at hindi ko gustong abalahin ang sinuman. Ngunit ngayon, habang hawak ko ang papel ng aking diagnosis, bumangon ang kahinaan ng isang babay sa loob ko. Naisip ko ang pamilya ng aking asawa. Naisip ko si Charla, ang kapatid na babaeng aking asawa, na komportableng nakatira sa isang mataas na kalidad na kondominium dito sa Maynila. Ang tsondong iyon ay binayaran kong malaking halaga para sa down payment at bawat buwan ay nagbabayad pa rin akong 40,000 na amortisasyon para sa kanya. Kinuha ko ang aking telepono, huminga ng malalim para makabawi ng katahimikan at tinawagan siya. Mabilis na sumagot ang kabilang dulo. May kasamang malakas na musika at tunog ng maraming tao. Sinubukan kong panatilihing mahinahon ang aking tinik. Sinabi ko kay Charla na kakasuri ko lang at sinabi ng doktor na may bukol ako at kailangan ko agad na magpa-opera sa loob ng ilang araw. Tinanong ko siya maari ba akong manatili sa kanila ng 5 araw habang naghihintay ng schedule ng operasyon at para madali rin ang pagpunta ko sa ospital para sa mga follow-up. Tumahimik si Carla ng isang saglit. Ang ingay sa paligid niya ay tila lumayo. Marahil ay lumayo siya sa isang sulok para sagutin ako. Ngunit ang mga salitang lumabas sa bibig ng kapatid na pinagtutuunan kong loob ay parang mga talim na kutsilyo na pumutol sa aking laman. Sinabi ni Carla na maliit daw ang kanilang bahay. Sila ang kanyang asawa ay nag-ingat ngayon para sa paparating na sanggol. Ang isang manugang na pupunta doon para magpa-opera ay nagdadala ng masamang aura ng karamdaman sa tahanan. Sinabi niya na ang pagpasok ng malas ay maaring makaapekto sa feng shui ang kanilang bahay at sa kanilang anak. Sinabi ni Charla na CEO raw ako, sapat na ang aking pera, bakit hindi na lang ako mag-check-in sa isang 5 bituin na hotel, mas comfortable pa ron at hindi na kailangang sumali sa maliit na tsondo nila. Natigilan ako. Natapos ang tawag sa isang walang kwentang beep. Ang kamay ko na may hawa na telepono ay nanginginig hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa isang mapait na damdamin na bumabaha sa loob ko.
Ang dalawang salitang malas at feng shui na inihagis ni Carla sa aking muka ay naapa sa huling ilusyon ko tungkol sa tinatawag na pagmamahal ngang pamilya ngang aking asawa. Ang pinakamapait na mga alaala ay biglang bumalik na parang pelikulang mabagal ang takbo. Kalahating taon pa lang ang nakakaran, nakahiga ako sa kama sa isang ospital sa Maynila, pagod ang katawan matapos ang aking miscarriage. Masakit ang katawan at espiritu at naguuhaw ako para sa isang salitang kaginhawahan. Ngunit ang biyenan ko, si Aling Rosa, ay dumating mula sa probinsya at saglit lang na dumaan sa ospital. Tumayo siya sa dulo ng aking kama, ang mukha ay malamig at walang damdamin, walang hawak na kamay, walang luha para sa apo na hindi pa nakikita ang mundo. Nagwika siya ng mapait na salita na ang mababay, ngayon ay tanging pag-iingat ng pera lang ang alam, at ang simpleng pangangalaga ng isang sanggol ay hindi pa nila kayang gawin na pinuputol ang linya ng pamilya. At si Daniel, ang aking asawa, ang mabait na guro sa high school na pinakatiwalaan kong aking buhay, tumayo lang siya sa isang sulok, walang salitang nagawa siyang ipagtanggol ako, iniwan niya ako sa aking kawalan ng pag-asa at mga luha na bumabasa ng aking unan. Matahimik ba siya o sa katunayan ay duwag, isang taong ganap na umaasa sa asawang kumikita ng milyon-milyon bawat taon, na tiyaga ako, naniniwala ako na kung gagamitin ko ang aking buong puso at pera para alagaan ang buong pamilya nila, isang araw ay kikilalanin nila ako. Nagpatayo ako ng magandang bahay para sa mamagulangang aking asawa sa kanilang lalawigan para may pagmalaki nila sa kanilang mga kapitbahay. Nagbigay akong trabaho, nagbiling bahay at sasakyan para sa mga kapatid niya. Ginawa ko ang aking sarili na isang ATM machine na walang emosyon, pinaglingkuran ang bawat pangangailangan ng pamilya nila. Ngunit sa katapusan, sa oras ng aking karamdaman at kahinaan, ang tinanggap ko ay walang awa na pagtanggi at pagtatapon dahil sa takot na malas. Hinihipan ng hangin ang natuyong dahon sa bakuran ng ospital. Tumayo ako, itinago ang papel ng aking diagnosis sa aking bag. Ang aking mga mata ay tuyo, wala ng luha para sa mga taong malamig ang puso. Ang kanilang kawalang malasakit, lalo na ang salita ni Carla ngayon, ay opisyal na nagpuka ng aking malamig na kaloban. Nagpasya na ako hindi na ako magtitiis na maging isang hangal na nagbibigay ng kanyang kabataan at pera sa mga walang utang na loob. Ang buhay na ito ay akin, ang katawan na ito ay akin, at kailangan ko itong iligtas ang aking sarili. Lumabas ako sa pintuan ng ospital, humintong ng isang taxi, at humingi sa driver na dalhin ako ng diretso sa pinakamarangyang 5-star hotel sa Maynila, may tanawin ng Manila Bay. Dahan-dahang gumalaw ang sasakyan sa mga makulay at masikip na kalyeng Maynila. Ang mga tanawin sa labas ng bintana ay hindi nagpapahinga sa aking damdamin. Ang isip ko ngayon ay malinaw at malamig na parang yelo. Pagdating sa lobby ng hotel, nagbayad ako gamit ang aking card at humingi sa receptionist na i-accommodate ako sa isang presidential suite na may tanawin ng dagat. Yumukot ang empleyado nang makalang at akat akong ikinuha sa pinakamataas na palapak. Malaki ang silid, maluho ang dekorasyon, malambot ang alpombra, at magaan ang amoy na bergamot na essential oil na nakbibigay na kapanatagan. Inihagis ko ang aking bag sa upuan na nakabalot ng mahal na tela, nagbuhos ng isang basong tubig, at pumunta sa bintanang salamin mula sahig hanggang kisame para masdan ang alon na dagat na sumasalamin sa madilaw na ilaw ng lungsod. Tama si Carla, CEO ako, sapat ang aking pra. Bakit pa ako magpapahiya sa pamamagitan ng pakiusap na makatira sa kanila? Sa napakaraming taon, napaka-tipid ko sa aking sarili, abala lang sa pagkitangang pera para pagsilbihan ang pamilya ng aking asawa. Nalimutan kong gantimpalaan ang aking sarili ng pinakamahusay. Binuksan ko ang aking telepono, direkta akong tumawag sa VIP priority hotline ng aking bangko. Malambot na sumagot ang boses ng customer service representative. Malinaw kong binikas ang aking identification number, kinumpirma ang aking pagkakakilanlan at ibinigay ang aking unang kahilingan.
Gusto kong ilok ng emergency ang 6 na platinum supplementary credit card na inilabas sa ilalim ng aking pangunahing account. Kinumpirma ng representative ang impormasyon at tinanong ang dahilan ng paglock. Sumagot ako ng maliwanag na nawala ang mga card at ayaw ko nang makaroon ng anumang transaksyon. Mabilis na naisagawa ang operasyon. Ang 6 na makapangyarihang black card na ibinibigay ko sa mga magulang ng aking asawa, sa mag-asawang Daniel, at sa babaeng Carla para mamili ng libre sa mga mall, restaurant at kahit saan pa ay, opisyal na naging walang kwentang plastik, hindi pa doon nagtatapos. Nagpatuloy pa akong humiling sa bank employee na agad na kanselahin ang automatikong transfer na nakatakda sa ika-10 ng bawat buwan. Iyon ang halagang diga 40,000 na direkta kong inililipat mula sa aking personal na account patungo sa account ng developer ng condominium kung saan nakatira si Carla para mabayaran ang kanyang housing loan. Kinumpirmang representative na lahat ng cancellation ay naisakatuparan na. Nagpasalamat ako at nagbaba ng telepono. Umupo akong bigla sa kama, binuksan ang banking app sa aking telepono at tiningnan ang statement. Ang manumero na lumaban sa aking mata ay nagbigay sa akin ng mapait na ngiti. Bawat buwan, ang pamilya ng aking asawa ay gumagastos ng mahigit 202,000 mula sa mga supplementary credit card. Ang biyenan kong si Aling Rosa ay madalas magswipe para bumili ng ginto at iba't ibang health supplements. Ang biyenan kong lalaki ay gumagamit ng card para iregalo ang mga kaibigan niya sa mga seafood restaurant. Si Daniel naman ay bumibili ng mamahaling camera at mga gadget at si Carla ang kapatid na babae na may trabaho sa gobyerno at sweldo na wala pang 8,000 bawat buwan ay laging nakasuot ng branded na damit, may bag na nakakahalaga ng 100,000 at mahal na pabango. Ang aking para ay tumipon sa ganitong paraan. Nagtatrabaho ako hanggang magunaw. May mga gabing gising ako sa opisina para ayusin ang nga problema, nagmamadaling kumain na malamig na kanin para lamang makapahatid ng para sa mataong naghihintay lang na ibigay ito sa kanila. Naalala ko si Daniel, ang taong pinakasalan ko. Guro siya, mababa ang kita ngunit palaging nagpapanggap na may dignidad. Ang buong sweldo niya bawat buwan ay ipinapadala niya sa kanyang ina para ingatan bilang pondo. Walang kahati sa magastusin ng aming tahanan. Lahat ng bagay sa bahay mula sa pinakamaliit hanggang sa mamahaling sasakyan na kanyang ginagamit araw-araw ay binili ko. Lumikha ako nga malaking parasite na malalim ang ugat sa aking kabutihan at pasensya. Ngayong gabi, aking puputulin ang pinagkukunan ng kanilang sustansya. Ang bukol sa aking dibdib ay kailangan ng doktor para alisin. Ang bukol na nagnangalang pamilya ng asawa naman ay kailangan ko ring personal na gupitin. Ang gabing ito ay magiging pinakapayapang gabi ko sa maraming tao ng pagiging manugang ngunit tiyak na magiging isang kakilakilabot na gabi para sa mga sanay na mabuhay sa gastos ng iba. Hinila ko ang kumot hanggang sa aking dibdib, ipinikit ang aking mamata at tinamis ang ganap na katahimikan ng maluho at komportableng silid. Hindi pa ako nakatulog ng malalim nang tumunog ng paulit-ulit ang aking telepono. Lumingon ako sa relo mahigit 9:00 ng gabi at sa screen ay nakita ko ang pangalan ni Carla. Nahulaan ko na ito. Siguradong ngayon ay nasa mall na ang dalaga. Dahan-dahan kong pinindot ang answer button, sinindak ang loudspeaker at inilagay ang telepono sa maliit na mesa sa tabing kama. Ang tinig ni Carla ay mataas at puno ang gulat at galit. Nagagalit na tinanong ni Carla kung anong ginagawa ko sa kanyang credit card. Nagrereklamo siya ng may galit na tinig na nakatayo siya sa counter ng Gucci boutique. Pinili niya ang pinakabagong bag na nakakahalaga ng mahigit 150,000. Nang ibinigay niya ang card sa empleyado, nagpakitang error ang makina, tinanggihan ang transaksyon dahil nakalok ang card. Tiningnan siya ang sales staff ng may tinginan ng pagama na halos lumipat na siya sa hiya. Inutusan niya akong tumawag agad sa bangko para i-unlock ang card para mabayaran niya. Hindi niya mapapahintulutan na mapahiya siya sa harap ng kanyang makaibigan. Nadinig ko ang lahat ng bastos na salita niya at napatawa ako sa loob ng aking sarili. Isang taong gumagastos ng pera ng iba
ay nagbibigay ng utos sa nakmamayari ng pera. Hindi ko agad sinagot si Charla. Sa tamang oras na iyon, nakpakita sa screen ang tawag ng aking biyenang si Aling Rosa. Ibinaba ko ang tawag ni Charla at sinagot ang tawag ni Aling Rosa. Sa sandaling kumonekta, ang magapagalipusta at pagsumpa ay bumahamula sa kabilang dulo. Sumisigaw si Aling Rosa na tanong kung anong ginagawa ko sa kanyang cart na hindi na raw gumagana para bumili ng luya at iba pang gamot na herbal. Sinisisi niya ako na dahil may pra ako, ginagamit ko ito para lapastangan ang pamilya ng aking asawa, gustong umakyat sa ulo ng asawa ko. Inilabas niya ang usapin ng aking miscarriage para atakihin ako. Sinabi niya na masamang babay ako. Sinadya ko raw na mapahiya si Carla sa harap ng mga tao. Pinagbawalan niya ako at pinilit na i-unlock ang lahat ng credit card ngayong gabing ito. Kung hindi, huwag na raw akong bumalik sa bahay nila. Hayaan ko si Aling Rosa na maksiga at manumpa hanggang pagod siya at huminto para huminga. Sa maliwanag at tahimik na presidential suite, dahan-dahan ang pagtaas ng aking tinig malinaw, determinado at malamig na parang yelo. Tinawag ko siyang nanay sa huling beses na may respeto. Ipinaalam ko sa kanya na nandito ako sa Maynila at kakarinig ko lang nga resulta ng pagsusuri ng doktor. Sinabi ng doktor na may bukol sa aking dibdib at kailangan agad na maospital para sa biopsy. Nag-iisa at walang kakilala dito. Tumawag ako sa minamahal niyang anak na si Charla para humingi ng pahintulot na manatili roon ng ilang araw habang naghihintay ng operasyon. Ngunit tinanggihan ako ni Charla ng walang habas at sinabi na nagdadala raw ako ng masamang aura at malas na makakaapekto sa feng shui ng kanilang bahay. Pinaalis pa niya ako at sinabi na mag-check-in na lang sa hotel. Biglang tumahimik ang kabilang dulo. Marahil hindi niya inaasahan na may mabigat na karamdaman ako o kaya ay natulala siya sa kalupit ng kanyang sariling anak. Nagpatuloy akong magsalita ng may pinakamahinahon na tinig. Ipinaalam ko sa kanya at sa buong pamilya na mula ngayon, hindi na ako magbabayad ng kahit anong gastos para sa pamilya nila. Ang amortisasyon ng tsondo ni Carla ay kinansla ko na rin. Kapag dumating na ang deadline ng bangko para sa bayad ngayong buwan, sabihin sa kanya na gamitin na ang sarili niyang pera. Para sa mga magulang niya kung gusto nilang mamili o kumain ng kahit ano, sabihin kay Daniel na gamitin na ang kanyang sariling sweldo bilang guro. Natapos ko na nang mahusay ang aking papel bilang libreng ATM ng kanilang pamilya sa loob ng 7 taon. Mula ngayon, ang bawat isa ay mag-aalaga sa kanyang sariling pamilya. Nang marinig ni Aling Rosa ang tungkol sa kinansela na amortisasyon ng tsondo, nagulat siya nangangatal na ang boses niya at nagsimulang mangumbinsi sa akin. Sinabi niyang magpakalma na isang pamilya sila, pag-usapan na lang ng maayos sa bahay, bakit hindi agad sinabi ang tungkol sa karamdaman. Ngunit hindi ko na gustong makinig ng kahit anong higit pang kasinungalingan. Ibinunyag ko ang kanilang pagkawalang utang na loob at selfish na ugali at idineklara ang pagintong lahat ng tulong. Ibinaba ko ang tawag nang walang pagkakataon siyang magsalita pa. Habang tinitingnan ang itim na screen ng aking telepono, isang karamdaman ng pakalak ng bigat na libo-libong kilo ay biglang bumalon sa aking dibdib. Opisyal na akong nagdeklara ng digmaan laban sa mga sumasakal ng aking buhay. Bahagya akong ngumiti. Pumunta sa banyo para magbuhos ng mainit na tubig sa bathtub at inihanda ang aking sarili pinakahanda na espiritu para sa laban na muli nga aking buhay at dangal bukas. Kinabukasan, napagaising ako ng maaga, nag-check out sa hotel at bumalik sa ospital bitbit ang aking maleta. Inayusan ng punong doktor ang isang VIP private room para sa akin para masiguro ang ganap na katahimikan bago ang operasyon. Ang aking telepono mula kahapon hanggang ngayon ay patuloy na nangungatal. Mahahabang mensahe, maraming missed calls, puro panggalan ni Daniel. Binuksan ko ang mga mensahe at binasa. Wala kahit isa na nagtatanong kung paano ang aking karamdaman, kung saan ang bukol, kung malignant ba o hindi. Lahat ng mensaheng asawang kasama ko sa kama sa loob ng 7 taon ay umikot sa isang paksapera. Sinisisi niya akong dahil sa akin ay tumataas ang blood pressure ng kanyang ina
at umiyak ang kapatid niya buong gabi dahil sa hiya sa harap ng mga kaibigan. Inutusan niya akong i-unlock agad ang mga card para mapanatili ang karangalan ng pamilya. Tungkol sa aking karamdaman, may doktor daw para doon. Magbayad lang sa ospital at tapos na, walang dapat na ipagsigawan. Hiniling ko ang aking ngiti at pinindot ang block button para sa numero ni Daniel. Pagkatapos ay para kay Aling Rosa at kay Carla. Ang aking mundo ay biglang naging tahimik, wala ng nakakagambala. Ngunit ang patakaran ng ospital ay nangangailangan ng pamilya member na pipirma ng consent form bago ang operasyon. Hindi ko matawagan ang aking mga magulang sa Cebu dahil matanda na sila. Ang paglipat nila rito ngayon ay magdadagdag lang ng takot at pagkabalisa sa kanila. Ang tanging tao na mapagkakatiwalaan ko sa sandaling ito ay si Ate Michelle, ang aking pinsan mula sa aking ina na kasalukuyang nakatira at may-aring isang malaking chain ng restaurant dito sa Maynila. Si Ate Michelle ay isang modernong babae, matalino, independiente at lubos na nagmamahal sa akin. Tinawagan ko siya. Nang marinig niya na magpapaopera ako, inabandona niya ang kanyang morning meeting. Agad na nagmaneho sa ospital sa loob ng 30 minuto. Pagpasok niya sa silid, nakita niya ako maputla at payat sa maluwag na hospital gown at agad siyang lumapit para yakapin ako. Minura niya ako ng malambot dahil nakasakit ako at nagtiis mag-isa at ngayong naka-operasyon na lang kaya nagpakita. Bahagya akong ngumiti para palamigin siya. Ibinigay ko ang consent form at humingi sa kanya na pirmahan ito. Maingat na binasa ni Ate Michelle ang bawat salita. Ang mukha niya ay tense ngunit matatag ang pagpirma ng kamay. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay at sinabihan akong mag-relax at matulog ng mahimbing. Lahat ng bagay sa labas ay ayusin niya. Ang hospital stretcher ay mahinahon na gumagalaw sa koridor papunta sa sterile operating room. Ang maputing liwanag ng kisama ay nakakasilaw sa aking mga mata. Ang mga doktor at nurse na ganap na nakasakay na surgical gown ay handa na ang mga kagamitan, ang ingay nga metal na tray, ang regular na beep, ang monitor, lahat ay nagbibigay ng natatanging atmosphere ng ospital. Lumapit ang anesthesiologist at nagsalita ng ilang salitang nagpapatahimik. Pagkatapos ay nagbigay ng injection sa aking vein sa likod ng aking kamay. Ang malamig na pakiramdam ay dumaloy sa aking ugat at isang makapal na ulap ay mabilis na bumago sa aking isip. Nakatulog na ako, ang aking buhay ay ipinagkatiwala sa mga suot puting damit at iniwan sa likod ang isang bulok na kasal. Nang kumukurap akong magising, naging mabigat ang buong katawan ko at masakit ang aking dibdib na kasabay ng bawat hininga. Nagpilit akong buksan ang aking mga mata para masanay sa malambot na liwanag ng recovery room. Ang unang muka na nakita ko ay si Ate Michelle. Nakiu ko siya malapit sa kama, punong pag-aalala at sobrang kagalakan. Nang makita niya akong gumising, mahigpit niyang hinawakan ang aking malamig na kamay. Ang tinig niya ay punong emosyon. Ibinahagi niya sa akin ang magandang balita: matagumpay ang operasyon. Ang bukol ay ganap na natanggal at ang resulta, ang mabilis na biopsy sa operating room ay nagpapakita na ganap na benign ang bukol. Lahat ng panganib ay nakalipas na. Kailangan ko lang na magpahinga ng ilang araw bago ako palabasan ng ospital. Nang marinig ko ito, isang mainit na luha ang dumaloy sa aking pisngi. Ang luhang iyon ay para sa kaligtasan, para sa muling pagsilang. Ang pisikal na bukol sa aking katawan ay naalis na. Ngayon ay may lakas na ako para linisin ang natitirang madumi sa aking espiritual na buhay. Inilipat ako pabalik sa VIP room. Unti-unting nawawala ang epekto ng anestesiya. Ang mga sakit sa aking tahi ay nagsimulang pahirapan ang aking katawan. Ngunit ang aking espiritu ay malinaw at payapa kaysa dati. Si Ate Michelle ay nakaupo sa tabi ng kama, maingat na hinihiwa ang mansanas at nagbubuhos ng mainit na tubig na may straw para sa akin. Hinila niya ang upuan ng mas malapit, tumingin sa akin ng puno ng damdamin. Tinanong niya kung bakit hindi naroroon si Daniel sa isang operasyong ganitong mapanganib at bakit wala kahit sinong galing sa pamilya ng aking asawa para alagakin ako.
Ang tanong niya ay hindi sinasadyang sumagi sa aking sugat na binuksan kahapon gabi. Humingi ako sa kanya na tulungan akong maupo at humigop ng mainit na tubig para luminus ang lalamunan. Pagkatapos ay dahan-dahan kong ikinuwento ang lahat ng totu. Ikinuwento ko ang tungkol sa araw na nag-miscarriage ako, kung paano malamig na tinrato akong buong pamilyang aking asawa na parang isang kriminal na nagputol ng linyang pamilya. Ikinuwento ko ang kahapon, kung paano tumawag ako kay Charla para humingi nga pahintulot na manatili ilang araw bago ang operasyon at pinaalis niya ako dahil takot na magdulot ng malas ang aking presensya. Ikinuwento ko ang 6 na supplementary credit card na nagagastusan ng daan-daang libo bawat buwan, ang Globe 40,000 na amortisasyon ng kondo para kay Carla. At ikinuwento ko ang walang pusong mensahe ni Daniel ngayong umaga na naukol lang siya sa nakatrangka na card na kanyang ina at kapatid at hindi sa buhay na kanyang asawa. Habang nagkukwento ako, ang muka ni Ate Michelle ay lalo pang nagiging madilim. Inilagay niya ng malakas ang kutsilyo sa mesa, ang kanyang mata ay nagsusunong galit. Sinabi niya sa akin na ako ang pinakawalang isip at hangal na babae sa buong mundo. Sinabi niya na sa labas, CEO ako, nagmamando ang daan-daang empleyado, kayang lampasan ang lahat ng hamon ng negosyo. Ngunit sa tahanan, kusang-loob akong naging alipin isang printing machine ng para sa mga taong walang dignidad, walang pagmamahal sa kanilang kapwa. Pinagliwanag ni Ate Michelle sa akin ang ideyang ang manugang ay kailangang magsakripisyo para sa pamilyang ang asawa isang lumang kaisipan na patay na. Sinabi niya na ang mag-asawa ay para sa pagbabahaging masaya at malungkot na sandali, hindi para sa isang panig na pagod sa trabaho habang ang isa ay naghihintay na ibigay ang lahat. Si Daniel, kahit guro, ay sa katunayan isang duwage naktago sa likod ng kanyang ina, ginamit ang pangalan ng pamilya para samantalahin ang pagsisikap ng kanyang asawa. At si Aling Rosa at si Carla ay tinitingnan lang ako bilang isang gold mine na pagkukunan. Nang makasakit na ako at nawalan ng halaga para sa kanila, handang itapon nila ako ng walang habas. Bawat salita ni Ate Michelle ay parang martilyo na bumabawas sa proteksyon na pinananatili ko sa loob ng 7 taon. Tumingin ako sa labas ng bintana ng aking silid maliwanag at mapagkakatiwala ang sikat ng araw pagkatapos ng maulap na mga araw. Isang grupo ng kalapati ay lumilipat ng may kaligayahan sa mga sanga ngang mapuno. Ang buhay sa labas ay muling umusbong ng may lakas at ako rin ay kailangan kong mabuhay ng tunay. Lumingon ako kay Ate Michelle. Ang aking mga mata ay determinado at malinaw. Sinabi ko sa kanya na nakpasya na ako. Ang paglok na 6 na credit card at pagkansela ng amortisasyon kahapon ay simula pa lang. Opisyal kong titigwisin ang aking papel na perpetual ATM ng kanilang pamilya. Mag-file na akong annulment. Kukunin ko ang lahat ng sa akin at ibabalik ang taong iyon sa kung saan sila nararapat. Mahigpit na hinawakan ni Ate Michelle ang aking kamay at tumango. Sinabi niyang mag-focus na lang ako sa pagaling ng aking tahi. Ang lahat ng legal na proseso at ang pinakamahusay na abogado sa Maynila ay ayusin niya na ngayon din. Ngumitian kami ng isa't isa ang ngiti na may kaunting kalungkutan para sa nakaraan ngunit puno ng pag-asa para sa isang malaya at masayang kinabukasan sa harapan. 2 araw pagkatapos ng operasyon, ang aking kalusugan ay kapansin-pansing nag-recover. Ang tahi sa aking dibdib ay masakit pa kapag gumagalaw ng mabilis, ngunit ang aking espiritu ay napakagaan. Nagpahinga si Ate Michelle mula sa pamamahala ng kanyang chain ng restaurant ng ilang araw para makasama sa akin sa ospital. Nagluto siya ang masustansyang lugaw at mga sopas na gawa sa sariwang gulay at sinilong ito sa aking silid para sa akin. Habang tinitignan ko ang abalang-abalang bisita ang aking pinakamalapit na kamag-anak, punong pasasalamat ang aking puso. Ang mataong tunay na nagmamahal sa atin ay palaging pinakaligtas na lugar kapag dumating ang magabagyong buhay. Nang umaga ng araw na iyon, habang binibigyan ng nurse ng bagong bandahe ang aking sugat,
isang babaeng security guard ng ospital ay kumatok sa pintuan ng aking VIP room. Nahihiyang tumingin siya sa akin at abisahan na nasa lobby sa first floor ay may isang matandang babae na nagsasabing biyenan ng pasyente sa silid na ito at nagdudulot ng kaguluhan sa registration area, umiiyak at nag-aalala. Ang babaeng iyon ay paulit-ulit na humihingi sa security na payagang pumunta sa VIP room para makipag-usap sa kanyang manugang tungkol sa pera. Dagdag pang security guard na dahil sa patakaran ng intensive care area na kailangan ang pahintulot ng pasyente, pansamantala nilang pinigilan ang babae sa lobby at nagpadala ng tao para humingi ng aking pahintulot. Nang marinig ko ang biyenan, ang ngiti sa aking labi ay biglang nawala. Nagtigil din si Ate Michelle sa pagbubuhos ng tubig. Ang kanyang kilay ay natupi, malinaw ang kanyang pagiging hindi masaya. Huminga ako ng malalim. Pinigilan ang galit na nagsisimulang magapoy sa aking dibdib. Sigurado akong dumating si Aling Rosa mula sa probinsya hindi dahil sa pagmamahal sa isang manugang na halos nakabalik na sa buhay mula sa kamatayan. Naglakbay siya ng napakalayo naglakbay masala sa handahan na. Nagredit siya an malak. Dahan-dahan akong nagsalita sa security guard. Sinabi ko na lubos akong pagod at inirekomenda ng doktor na ganap akong magpahinga. Hindi ko gustong makita ang sinuman ngayon. Pakiusap na paalisin ang taong iyon mula sa compound ng ospital para hindi maabala ang ibang pasyente. Tumango ang guard, lumabas ng mabilis para harapin ang sitwasyon. Ngunit pagkalipas lamang ng 15 minuto, ang ingay mula sa ibaba ay umabot hanggang sa ika-6 na palapag kung saan ako nakatahimik. Lumabas sa balkona si Ate Michelle para tingnan at bumalik na nakatatangay na hulo. Ikwento sa akin ni Ate Michelle ang nakakatawang eksena sa ibaba. Matapos na matibay na may labas ng security ang biyenan ko sa pangunahing lobby, nagsimulang mag-artista si Aling Rosa. Umupo siya sa sahig mismo sa harap ng pintuan ng ospital. Mahigpit na hawak ang kanyang dibdib. Mukha niya ay nagsosongaw at sumisiga ng sakit sa puso. Malakas niyang iniyak sa dumadaang tao na ang kanyang manugang ay nang-aabuso sa kanya. Inabuso sa pamamagitan ng kanyang pera. Tinanggihan ang isang matandang ina na dumating mula sa probinsya para bisitahin ang nakasakit. Malakas niyang hiniling na magdala ng wheelchair ang mga medical staff at tangkilikin siya agad at kung hindi, mamamatay daw siya doon para makita ang lahat. Mahigpit na hinawakan ni Ate Michelle ang aking kamay, punong galit ang kanyang tinik. Sinabi niya na ang biyenan ko ay isang masamang artista, nag-artista sa harapan ng maraming tao para lumikhang pressure ng opinyon. Pinipilit akong lumabas at magpadaig. Pinayuhan niya ako na huwag matutunaw ang puso dahil kung magpadaig ako ng isang beses, ang mataong iyon ay patuloy na magsasamantala sa akin hanggang sa maubusan ako ng lahat ng halaga para sa kanila. Bahagya akong ngumiti ng may kapaitan at pumayag kay Ate Michelle. Ang aking puso ay ganap na lumamig matapos ang tawag kahapon bago ang operasyon walang puwang. Para sa anumang uringang hangal na awa, kinuha ko ang telepono mula sa mesa sa tabing kama at tinawagan si Ate Miguel Reyes, isang matandang kaibigan na kasalukuyang namumuno sa isang kilalang law office sa Maynila na inirekomenda ni Ate Michelle. Ikinuwento ko ng maikling summary ang kasalukuyang sitwasyon at humingi ng legal na payo para mapangalagaan ang aking maari-arian at ihanda ang mga hakbang para sa pagsasampa ng annulment. Pinanay ako ni Ate Reyes na mag-focus sa pagaling. Ang trabaho ko ngayon ay mapanatiling malamig ang ulo, huwag harapin ng direkta ang biyenan ko para maiwasan ang mga patibong. Habang nakikipag-usap ako sa abogado, tahimik na kinuha ni Ate Michelle ang kanyang jacket. Inutusan akong ilok ng mabuti ang pinto ng silid at mabilis na lumabas. Sinabi niya na personal niyang pabababaan para tingnan ang katotohanan. Gusto niyang personal na makita kung paano magtatapos ang drama ng minamahal na biyenang si Aling Rosa. Pinakmasdan ko ang mabilis na paklalakat na likot ni Ate Michelle at sa aking puso ay may napakalalim na tiwala. Sa pakikipaglabang ito, hindi na ako nag-iisa.
Gagamitin ko ang aking isip at katinuan para lantarin ang tunay na mukha nga gumagamit ng pangalan ng pamilya para pagsamantalahan ang aking buhay. Isang oras ang lumipas sa katahimikan ngang silid. Inihilih ko ang aking likod sa malambot na unan, ipinikit ang aking mamata para mapagaan ang sakit sa balikat. Biglang may tunog na pagbubukas ng pintuan, at pumasok si Ate Michelle na may mapanuksong ngiti. Hinila niya ang upuan at umupo sa tabi ng kama, kinuha ang kanyang telepono at ipinakita ang isang video na kakakuha pa lang niya. Nagsimula siyang ikwento ang kanyang paglalakbay para matuklasan ang katotohanan. Nang bumabas Ate Michelle sa pangunahing pintuan, ang nga nakukuryosong tao ay nawala na. Sinabi ng mga security guard na ang matandang babae na nagsabing may sakit sa puso ay kusang tumayo at dahan-dahang naglakad patungo sa isang maliit na kalye sa likod ng ospital nang marinig niya na kailangan ng doktor nga paunang bayad bago siya iakyat sa wheelchair. Agad na sinundan ni Ate Michelle ang direksyong ipinahiwatig ni mga gwardiya. Pagkatapos, ni makilang makitit na kalye at tiangge natagpuan niya ang target. Si Aling Rosa ay hindi nakahiga sa stretcher o humihinga ng oxygen sa emergency room tulad ng kanyang sigaw kanina. Sa kabaliktaran, siya ay komportableng nakaupo sa isang asul na plastik na upuan sa harap ng isang malaking tindahan, nakahawak ng isang hiwangang sariwang pakwan. Kumakain ng maingay si Aling Rosa habang pakikipagsismisan sa may-ari ng tindahan. Ang video sa telepono ni Ate Michelle ay malinaw na nakpapakita ngang lahat. Ang tinig ni Aling Rosa ay malinaw na maririnig, walang anumang tanda ng isang tao na may atake sa puso. Malakas niyang binibintangan ang tao na hindi niya kilala na ako ay isang masamang babae na nagtadago ng pera para sa mga lalaki at nagpapanggap na nakasakit para mabawi ang mga credit card. Malakas din niyang idineklara na mananatili siya sa Maynila hanggang sa ako ay lumuhod at humingi ng tawad at ibigay ang buong kontrol ng pananalapi sa kanyang anak. Nagpatuloy ang pagkuwento ni Ate Michelle ng may kasiyahan. Nang makitang masaya si Aling Rosa sa pakikipagkwentuhan, lumabas si Ate Michelle mula sa kanyang sulok, tumayo ng may nakatiklop na kamay sa harap ni Aling Rosa. Malakas siyang nagahing isang beses at tumingin ng direkta sa mapot na biyenan ko na may tingin na parang talim. Malamig at malakas na sinabi ni Ate Michelle na ang matandang nakasakit ay uminom ng anong gamot para gumaaling ng bilis at sa anong paraan siya nakakayang umupo, kumain ng pakwan at magparatang ng walang kahihiyan. Naatim ni Aling Rosa at nalaglag ang kanyang hiwang pakwan. Ang mukha niya ay pumuti, ang kanyang mga mata ay lumabas dahil sa gulat at takot nang makilala niya ang pinsan ng kanyang manugang. Nagalimpungatan siya at tumayo, hindi makapagsalita. Lumapit si Ate Michelle. Itinaas ang kanyang telepono na naka-record mode at idinigdig sa mukhang biyenan ko. Malinaw siyang nagbabala. Lahat ng paninirang puri at pagpapahiya ay naitala na bilang ebidensya. Kung maglakas loob si Aling Rosa na bumalik para gambalain ang ospital kahit isang beses pa, ipapolis niya siya sa seksyon ng public disturbance at pandudungis ng karangalan ng iba. Nang matapos ang pananalita, lumakat pabalik si Ate Michelle, iniwan ang biyenan ko na nakatayo sa hiya at sa mga mapanghamak na tingin ng may-ari ng tindahan. Natapos ko ang video at sa aking puso ay wala na akong galit, nakakatawa na lang ang lahat. Sa tamang oras na iyon, tumunog ang aking telepono at nakita ko ang pangalan ni Daniel. Ngayon ay napagpasiyahan ko agad na sagutin. Malakas na nagsalita si Daniel mula sa kabilang dulo. Malakas niyang pinabintangan akong isang walang galang na manugang. Pinipiga ang kanyang ina ng halos makaatake sa puso sa harap ng ospital. Nagbanta siya na kung may mangyayari sa kanyang ina, papagbabayarin niya ako. Hayaan ko siyang gustuhan ng lumipas ang kanyang galit at sumagot ako ng walang anumang emosyon, pinakamalinaw at malamig na posible. Sinabi ko sa lalaking tinatawag kong asawa na ang kanyang ina ay walang atake sa puso. Siya ay nakaupo at kumakain ng pakwan habang nag-ingay sa may-ari ng tindahan. Lahat ng ebidensya ay nasa aking kamay na. Tuwiran kong sinabi na ang dulang kanyang pamilya ay ganap na nalantad.
Ang tamad at mapakunwaring ugali nga lahat ay nakakasuklam. Natahimik si Daniel, wala siyang may sagot. Kinuha ko ang pagkakataong iyon para ibuhos ang huling salita. Malinaw kong idineklara na wala nang dapat pag-usapan sa pagitan namin. Opisyal na akong humihiling ng annulment. Mula ngayon, makipag-ugnayan na lang siya sa aking abogado para sa lahat ng proseso. Huwag siyang tumawag sa numerong ito para gambalain ako. Pinindot ko ang power button, itinago ang telepono sa isang tabi, at huminga ng malalim ng may kaginhawahan. Ang huling negatibong bukol na nagngangalang pamilya ng asawa ay opisyal na nalis na sa aking buhay. Matapos ang hayagang pagdeklara ng annulment kay Daniel, binuksan ko ang aking table, naglog in sa online banking portal para gawin ang isang bagay na matagal na dapat kong ginawa. Iyon ay ang maingat na pagtingin sa mga detalye na transaksyon mula sa 6 na supplementary credit card at sa mga regular na transfer sa nakalipas na 3 taon. Ang sinang umaga ay dumaan sa bintanang salamin ng aking silid sa ospital, nagliliwanag sa screen na puno ng mahahabang numero. Bawat kasaysayan nege transaksyon ay lumabas na parang magahiwa ne kutsilyo sa aking hanggal na pagditiyaga nun. Dahan-dahan akong nakpahid ng daliri sa screen at maingat na binasa ang bawat gastusin. 890,000 para sa isang resort vacation sa Palawan para sa buong pamilya ng aking asawa habang nasa opisina akong nagaantay ng proyekto. 80,000 sa tindahan ng ginto sa probinsya, siguradong si Aling Rosa ay bumili nga alahas para ipagmalaki sa kanyang mga kaibigan. 140,000 sa high-end na butik sa BGC, walang iba kundi ang mahal na kapatid na si Charla. Pagkatapos ay ang maliliit na halaga ilang libo para sa inumang barkada sa seafood restaurant, mamahaling gadgets na bumabalik sa bawat katapusan ng linggo. Ang kabuwang halaga na na naubos ng walang dahilan sa loob lamang ng 3 taon ay umaabot sa isang napakalaking numero, sapat para mabili ng ilang bahay sa probinsya. Ang aking sakripisyo ay naging kasangkapan para sa kaswiswalang pamumuhay ng mga taong walang dignidad. Inisave ko ang lahat ng mga statement file sa isang protektadong folder. Ito ang magiging matibay na ebidensya laban sa anumang pag-angkin ng pag-ari kapag dumating na ang araw ng pagdinig. Habang abala akong inaayos ang data, nagliwanag muli ang screen aking telepono. Si Carla, marahil nawalan na siyang pagkakataon matapos 2 araw na walang tulong. Pinindot ko ang answer button at binuksan ang loudspeaker para marinig din ni Ate Michelle. Kakaiba si Carla ngayon, wala na ang mapagmataas at mapanganib na tonong nakaraang araw sa Gucci. Sa halip, umiiyak siya at nagmamakawa. Tinutukoy niya akong mahal na ate, umiyak at nagsasabing ngayon na ang huling araw ang bayad ang tsondo. Ang bangko ay nagpadala ng abiso na mangangalap nga interes at ilalagay siya sa bad credit list kung hindi babayaran ang 40,000. Ikinumpukay niya ang mababang sweldo ng gobyerno, ang pagkawala ng trabaho ng kanyang asawa. Kahit paksamahin ang lahat, hindi niya makuhang magbayad ng ganon kalaking halaga. Nakiusap si Charla na buksan ko ang aking puso at tumulong sa kanya ngayong beses. Nangangako siyang magiging matipid siya at mag-aalaga sa kanyang sarili simula sa susunod na buwan. Nadinig ko ang pekeng iyak na iyon at wala kahit anong pag-awa ang naramdaman ko. Malamig akong sumagot kay Carla gamit ang katotohanan. Pinaalalahanan ko siya na ilang araw pa lang ang nakalipas at sa kanyang sariling bibig ay sinabi niya na nagdadala akong malas at pinalayas niya ako para huwag maapektuhan ang feng shui ng kanyang bahay. Malinaw na sinabi ko sa kanya na wala akong obligasyong bayaran ang utang sa bahay ng mga taong walang utang na loob. Kung wala siyang pambayad na amortisasyon, ibenta na niya ang ma-branded na bag na nakatambak sa kanyang wardrobe o ibalik na ang tsondo sa developer. Pinagbawalan ko siya mula ngayon, huwag na siyang tumawag sa akin para humingi ng pabor at ibinaba ko ang tawag. Sa hapon ng parehong araw, dumating si Ate Miguel Reyes sa ospital para bisitahin ako. Bit-bit ang makapal na folder ng mga dokumento.
Binuksan niya ang kanyang bag, inilabas ang draft na petition para sa annulment at ang kasunduan sa dibisyon ng ari-arian na personal niyang ginawa sa buong gabi, maingat na ibinuhos ni Ati Reyes ang bawat probisyon para sa akin. Sinabi niya na sa napakalaking kayamanan na nakatala sa aking pangalan, kung dadalhin sa korte para sa pakikipagtalo sa dibisyon ng ari-arian sa loob ng kasal, ang usapin ay maaring tumagal ng maraming taon at seryosong makakaapekto sa aking psikolohiya at negosyo. Nagmungkahi siya ng pinaka-epektibong paraan isang mutual consent annulment agreement. Sa ito, handa akong magbayad kay Daniel ng libanya ma 2,000 para voluntaryong pirmahan niya ang lahat ng dokumento at mabilis na makumpleto ang proseso. Kapalit nito, mapapanatili ko ang lahat ng company shares, ari-arian at personal na savings account. Lalo namang binigyang diin ni Ati Reyes ang isang napakahalagang karagdagang probisyon. Kung tatanggapin ngang pamilya ngang asawa ang pera ngunit maglakas lupang magpost ng mga sumbong o masamang sismis online, mapanira ang aking reputasyon o makaapekto sa aking kumpanya, mahaharap sila sa kontraktual na multa na umabot sa angkelam 10,000. Maingat kong binasa ang bawat salita sa kasunduan, ang aking mata ay nagliliwanag sa katapusan. Ang 22,000 para sa akin ngayon ay katulad ng bayad sa pagtanggal ngang basura para may balik ang katahimikan sa natitirang kalahati ngang aking buhay. Pinirma ko ang graft at ibinigay ang buong kapangyarihan kay Ati Reyes para harapin si Daniel. Ang aking bagong buhay ay tunay na nagsisimula sa mga malamig ngunit matibay na pirma. Isang linggo matapos ang operasyon, personal na sinuring ang doktor ang aking tahi at masayang pinirmahan ang aking discharge papers. Puno ng sigla, pinalitan ko ang aking hospital gown ng isang eleganteng gray beige office dress at nagsuot ng mahabang blazer. Tinulungan ni Ate Michelle na dalhin ang aking maleta habang inakay niya ako palabas ng ospital. Pagkalabas sa lobby, huminga ako ng malalim na puno ang aking dibdib ng sariwang hangin ng Maynilang umaga. Naramdaman ko ang aking katawan na puno ng bagong buhay, isang bagong lakas na nakalimutan ko sa maraming nakaraang taon. Ayon sa plano, si Ati Reyes at ako ay may tipanan kasama si Daniel para ayusin ng tuluyan ang legal na proseso. Pinili naming magtipan sa isang eleganteng at tahimik na coffee shop sa ground floor ng office tower kung saan ang branch ng aking kumpanya ay nakalokate sa BGC. Ang lokasyong ito ay malinaw ang mensahen tagumpay at nagbibigay ng dinakikitang presyon sa kabilang panig. Pumasok ako sa coffee shop, nag-order ng isang mainit na chamomile tea. 10 minuto pagkatapos, dumating si Daniel. Kakaiba ang kanyang hitsura, malayo sa dating mahinahon at mapagmataas na guro. Marungis ang kanyang balbas, gurupo ang damit, at maitim ang uban sa ilalim ng kanyang nga mata. Marahil ang katotohanang mawawala ang isang malaking kayamanan at ang presyur mula sa kanyang ina at kapatid ay nanunuyo ng kanyang buhay. Umupo si Daniel sa upuan sa harap ko, iniwasan ang malamig na tingin ni Ati Reyes na nakaupo sa tabi ko. Nagsimula siyang gumiit sa pamamagitan ng awa at luha, humihingi sa akin na baguhin ang aking isip. Mahigpit na sinabi ni Daniel na nagsisisi siya ng lubos sa lahat ng kasakitan na dinanas ko sa 7 taon ng pagiging manugang nila. Sinabi niyang isasisi niya sa sitwasyon sa kanyang matandang ina at walang muwang na kapatid. Nangako siyang magbabago, gagawang dagdag na trabaho para kumita at alagakin ang pamilya, at nagmamakaawa siyang patawarin at bumalik para panatilihin ang kanilang tahanan. Dahan-dahan akong humigop ng mainit na tea, hayaan siyang mapansin ang kanyang nag-isang katangian. Nang huminto si Daniel, dahan-dahan akong nagsalita. Tuwiran ko siyang sinabi na ang tahanan na kanyang binabanggit ay isang itim na butas na sumususo ang aking lakas at pera. Sinabihan ko siyang huwag gumamit ng pekeng luha para itago ang kanyang duwag at bastos na ugali. Ang kalupitan ng kanyang pamilya noong nag-miscarriage ako at nang may mabigat na karamdaman ako ay tuluyan nang nagputol na kahit na anong natitirang buhay na ugnayan namin. Si Ati Reyes
nang makita ang tamang oras, ay inilabas mula sa kanyang bagang 3 kopya ng annulment agreement na maingat na nakalimbag at itinulak ito patungo kay Daniel. Kinuha ni Daniel ang mga papel at binasa. Ang kanyang mukha ay mabilis na nagbago mula sa nagsisisi patungo sa pagtatampo. Nang makita ang halagang 5,200, binulya ni Daniel ang mapapel sa mesa at malakas na kinwestiyon ko. Sinabi niyang isang simpleng pera lamang ang katumbas ng 7 taon ng kanilang buhay. Hindi niya matatanggap iyon. Gusto niyang hatiin ang lahat ng ari-arian. Biglang natawa ako. Ang masakit na tawa ay tumalab sa tahimik na espasyo ng coffee shop. Binuksan ko ang aking tablet at itinulak ang mga bank statement file patungo sa harap niya. Malinaw na sinabi ko sa kanya na tingnan niya ang manumrong ito. Sa 7 taon, sino ang nagpatayong magandang bahay sa probinsya? Sino ang bumiling ang sasakyan? Sino ang nakbayad ng makabranded na damit, mamahaling gamit para sa kanyang ina at kapatid? Sinabi ko na ang 10 milyong pisong inalok ko para sa kanyang pamilya sa napakaraming taon ay higit na sapat na para sa 2 salitang kabataan. Ang 5,200 sa pagtatapos ay hindi dibisyon ng ari-arian. Ito ay pambayad ko para sa aking kalayaan, para mawala ang pagkabigo mula sa mga sakim na sumusunod sa akin. Tiningnan ko ng tuloy-tuloy si Daniel at binalaan siya kung hindi siya pipirma. Handa akong dalhin ang lahat ng ebidensyang ito sa korte para mapatunayan na ang lahat ng ari-arian ay nagmula sa aking personal na kapital at negosyo. Sa oras na iyon, wala siyang matatanggap kahit 1 sentimo at maaari pang maging responsable sa mga utang ng kanyang kapatid. Tumingin si Daniel sa mahahabang numero sa screen. Naintindihan niya ng malinaw ang kakayahan ko sa pananalapi at ang aking katibayan. Lahat ng argumento ay naging walang kwenta sa harap ng ebidensya. Ganap na natalo si Daniel. Nangayupa pa ang kanyang balikat. Nangangatal ang kanyang kamay na kinuha ang balpen at lagdaan ang lahat ng pahina ng sunod-sunod. Mabilis na natapos ang proseso. Tumayo ako at hindi na binaling ang tingin sa duwag na taong iyon. Tuwid akong lumakad palabas ng coffee shop patungo sa office tower na nagliliyap sa sikat ng araw. Pagkatapos ng kasunduan ng annulment kay Daniel, hindi ako agad bumalik sa Maynila para sumama sa opisina na pagpasiyahan ko pang manatili sa apartment ni Ate Michelle ng ilang araw para sa pangalawang pagsusuri ng kalusugan para sa ganap na katahimikan. Ang apartment ni Ate Michelle ay nasa mataas na palapag ng isang premium na condo. May tanawin ng Makati skyline, tahimik, bukas at perpekto para sa pahinga. Isang hapon, habang nakaupo ako sa balkonahe na nakikinig sa nagsasalubong na hangin at inumin ang mainit na tsa, tumunog ang telepono ni Ate Michelle sa loop. Malakas na tinawag niya ako para sagutin ang telepono para sa kanya habang nagluluto siya sa kusina. Pumasok ako, kinuha ang telepono at mabilis na binasa ang numero sa screen. Isang hindi kilalang numero, ngunit ang area code ay mula sa probinsya ng pamilya ng aking asawa. Isang masamang kutob ang dumating. Inidulas ko ang aking daliri at sinagot ang tawag, nananatiling tahimik ayon sa aking hinala. Ang malinaw at mataas na tinig ni Aling Rosa ay bumuhos mula sa kabilang dulo. Malamang na kinuha niya ang numero ni Ate Michelle mula sa telepono ni Daniel. Hindi niya alam na ako ang sumasagot, kaya malakas siyang sumigaw at tinawag si Ate Michelle nang may mga salitang sobrang bastos. Sinabi niyang si Ate Michelle ay isang dayuhan na nagpapahiwatig at nagpapabaho ng pagkakaisa ng pamilya ng kanyang anak. Nagbanta siya na huwag siyang makialam sa panlup na gawain ng pamilya nila. Pagkatapos ay lumabas ang kanyang kasakiman. Nagpahayag siyang magtitiwala siya na si Daniel ay nang engganyo at nilagdaan ang isang kasunduang 82,000 lamang. Hindi siya sumasang-ayon sa halaga. Hiniling niya na sabihin ng Ate Michelle sa akin na hatiin namin ang lahat ng ari-arian kasama na ang ownership ng e-commerce company sa Maynila. Kung hindi, gagalawin niya ang buong angkan para magtipon-tipon sa opisina ni Ate Michelle at maingay. Hindi ko na napigilang mapahintulutan ang anumang higit pa. Ang galit ay bumukso sa loob ko,
ngunit pinanatili ko ang malamig na ulo. Nagsalita ako ng malinaw, isang salita sa isang pagkakataon, parang kinukuha ngang pako sa kanyang tainga. Tinawag ko siyang nanay ng may halong kahihiyan. Sinabi ko kay Aling Rosa na hindi na niya kailangang mag-message pa sa sinuman direkta na akong sumasagot dito ngayon. Biglang tumahimik ang kabilang dulo. Maingay na pahinga lamang ang maririnig. Marahil hindi niya inaasahan na ako ang sasagot, hindi ako nagbigay ng pagkakataon sa kanya. Kinuha ko ang aking telepono. Binuksan ang video ng kanya na nakaupo at kumakain ng pakwan at sinisiraan ako sa tindahan at isinapit ang speaker nito sa malapit sa mikropono ng telepono ni Ate Michelle para marinig niya ng malinaw ang bawat salita ng kanyang sarili. Ang malinaw na tunog ay nakapatay na anumang posibleng pagsalungat. Nang matapos ang recording, determinado akong nagbigay ng huling babala. Isinabalam ko sa kanya na sa annulment agreement na pinirmang kanyang mahal na anak ngayong umaga ay may kasamang espesyal na probisyon. Kung sinuman sa kanyang pamilya, kasama na siya at si Carla ay maglakas loob na gambalain, panlolokoin o manirang puri sa akin o kay Ate Michelle sa anumang paraan, ang kontraktual na multa na nakakahalaga ng 500,000 milan ay agad na ipapatupad. Ang video na recording kanyang pagkukunwari at pagpaparatang ay ang unang ebidensya na ipapasa ko sa aking abogado. Kung kahit magsalita siyang kalahating salita pa, ihahabla ko siya at pilitin ang buong pamilya na ibenta ang lahat ng pag-aari para bayaran ang danyos. Binigyang diin ko pa na ang 52,000 na kabayaran kay Daniel ay ang huling biyaya na ibinibigay ko sa bulok na pamilyang ito. Kung magmatigas pa siya, iyon ay agad na mawi-withdraw. Matapos ang pananalita, hindi ko hinintay ang anumang reaksyon mula sa kabilang panik at ibinaba ko ang tawag. Idinagdag ko ang numerong iyon sa permanent blocklist ng telepono ni Ate Michelle. Naging tahimik muli ang espasyo sa apartment. Lumabas si Ate Michelle mula sa kusina, may dalang pinggang sariwang hinok na prutas at ngumiti sa akin ng may pagpapahalaga. Ang psikolohikal na atake na tama sa kanilang sakim at takot sa multa ay ganap na nagtakip ng bibig ng masamang biyenan. Ang ganap na katahimikan mula sa probinsya sa mga susunod na araw ay nagpatunay na sa pakikitungo sa mga sakim, ang lakas at batas lamang ang pinakamataas na sandata. Inihilik ko ang aking likod sa sofa, ipinikit ang aking nga mata, tinatamis ang matamis na lasang tagumpay at tunay na kapayapaan ng espiritu. Araw-araw na gumagaling ang aking kalusugan sa pag-alaga ni Ate Michelle at sa sapat na pahinga. Ang mga sakit mula sa tahi ay kapansine-pansing bumaba. Isang umaga, nagpasya kong personal na iDrive ang sasakyan na inihanda ng aking Maynila branch at pumunta sa opisina ng kumpanya sa BGC. Gusto kong personal na suriin ang mga libro, suriin ang progreso ng ilang mahalagang proyekto sa Luzon bago opisyal na bumili ng tiket pabalik sa Maynila. Sa kabilang lahat, ang negosyo ay palaging ang pinakamahal kong misyon, ang pinakamatibay na tore na kailangang pangalagaan, lalo na matapos ang mabagyo, ang king natapos na kasal. Pinasok ko ang sasakyan sa B2 underground parking ng office tower, maingat na inisok sa espasyo na nakalaan para sa mga executive. Pagbaba ko sa sasakyan, inayos ang aking blazer at bigla akong nakarinig ng ingay ng high heels na sumatsad sa buong parking area kasama ang malinaw na tunog ng pagtatawanan. Lumingon ako at nakita ang isang babaeng bumababang eleganteng mula sa isang mamahaling sasakyan na may numero na mataas ang uri. Nakasuot siya ngang mapulang velvet dress, suot ang makapal na diamond necklace, hawak ang isang mamahaling bag. Sa tabi niya ay isang lalaking may malaking tiyan, nakasuot ng makinang na silk polo, may hawak na alligator leather wallet, walang iba si Grace. Si Grace ay ang aking kaklase noon sa kolehiyo, kilala sa buong batch dahil sa kanyang pagmamahal sa payayabang at lahat ng uri ng inggit. Noong estudyante pa kami, lagi siyang nakikipag-agawang may akin mula sa marka hanggang sa mga aktibidad. Nang magtapos, mapalad siyang mapangasawa ang isang maimpluwensyang negosyante sa industriya and construction materials. Mula noon,
Ang buhay ni Grace ay umiikot sa pamimili, pagmamaranyal sa social media, at pagpoporma sa mga dating kaibigan na hindi kasing yaman niya. Si Grace ay may napansin din ako, at ang kanyang mamata ay nagliwanag sa isang flash ng kasiyahan na halo ang panunuya. Hinila niya ang asawa at mabilis na lumapit sa akin. Tinawag ang aking pangalan ng malakas sa tahimik na parking. Nagpanggap siyang nagtataka at tinanong kung bakit mukhang pagod at maputla ako ngayon. Lumingon siya sa aking simpleng office outfit at nagbaba ng labi para sabihin na ang isang babaeng may asawa ay dapat na mag-ingat sa sarili kung hindi mabibigo na ang asawa. Pinuri pa niya ang kanyang bagong pamimili na nakakahalaga ng isang malaking halaga, nagahanda para sa appointment ng asawa niya sa isang mataas na level na business meeting sa office tower na ito para pirmahan ang isang kontrata ng supply ng construction materials para sa 1,000,000 piso na urban development project. Tahimik lang akong nakatayo, ang sulok ng aking malabi ay bahagyang nakataas. Ang kapalaran at kayabangan ni Grace ay hindi man lang nagpabago sa aking damdamin. Matapos ang karanasan sa ospital at sa pagtatapos ng mapanganib na kasal, ang mga salita nga isang mababaw na tao tulad ni Grace ay parang ingay lamang ng lamok sa aking tainga. Dahan-dahan akong sumagot kay Grace ng malambot ngunit may talim. Sinabi ko na ako ay gumaling palang mula sa isang maliliit na karamdaman at nasa proseso pang pagbawi, kaya mayroon akong maputlang hitsura. Nagbati rin ako sa mag-asawang Grace sa kanilang malalaking negosyo at nagbigay ng magandang palad sa kanilang business dealings. Nang makita ni Grace na hindi ako nadismaya o nainggit, mukhang nabigo siya. Nagsisimula pa siyang magbukas ng bibig para magsabi ng mas masakit na mga salita nang mula sa direksyon ng executive elevator. Isang grupo ang matao na nakasuot ng madilim na suit ay mabilis na lumabas. Sa unahan ay si Mr. Reyes, ang branch manager ng aking e-commerce company sa Maynila. Siya at ang department head na nakita ako ay agad na mabilis na lumapit sa harap ng nagulat na mga matangang mag-asawang Grace. Si Mr. Reyes ay yumuko ng malalim at taimtim na binati ako, tinanong ang aking kalusugan at nagulat na ang lahat ng dokumento ay nakahandang nahihintay sa aking mesa. Ang conference room ay inayos na para sa aking gabay sa quarterly management meeting. Ang lahat ng kasama niya ay sabay-sabay na yumuko ng may lubos na paggalang. Ang ngiti ni Grace ay biglang nanigas. Ang kanyang mamata ay bumukas ng malawak. Tinitingnan ako pagkatapos ang mataas na antas ng matauhan sa paligid ko. Ang matabang asawa ni Grace ay nagulat din. Bilang isang bihasang negosyante, nakita niya agad sa pamamagitan ng estilo at paraan ng paggalang ni Mr. Reyes ang uring ang kapangyarihan ng payat na babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Hindi ko na binibigyan ng pansin ang reaksyon ng mag-asawang Grace. Tumango ako kay Mr. Reyes, binalikan ng magalang si Grace at mahinahon na naglakad patungo sa executive elevator. Nagsara ang pintuan ng elevator. Iniwan sa likod ang napahiyang si Grace na pula ang mukha sa kahihiyan at inggit. Alam ko ang ugali ni Grace, ang kanyang malalim na inggit ay sisimbuyin ng bagong galit, ngunit hindi ako natatakot. Sa maraming taon sa negosyo, pinalakas ko ang aking sarili para harapin at matalo ang lahat ng masamang pakana. Ang naganap sa parking area na iyon ay talagang hindi natapos ng maayos. Ang galit na inggit ni Grace sa naging sitwasyon ay nakpaso sa kanyang isip. At tulad ng isang masaklap na pagkakataon na inayos ng tadhana, si Grace ay may kakilalang naunang relasyon kay Carla sa pamamagitan ng ilang branded shopping groups online. Ang dalawang taong may malalim na samangloob sa parehong target ay mabilis na nakilos at nakaisa sa isang masamang alyanso. Si Carla, pagkatapos matanggal ko ang lahat ng financial support at tumanggi akong bayaran ang amortisasyon ng kanyang tsondo, ay nahulog sa kahirapan at pait. Galit siya sa akin dahil pinahiya niya ang kanyang sarili sa harap ng mga kaibigan at nawala ang maluho niyang pamumuhay. Nang personal na makipag-ugnayan si Grace at nangakong lahat ng bayad para itayo ang isang plano para huwag ako mapangibabaw, si Carla ay agad na sumang-ayon ng walang pag-alangan. Nakpasya silang gumamit ng pinakabastos na paraan ngunit ang may pinakamalaking epekto sa digital na panahon, cyberbullying.
Ginamit ni Grace ang perang kanyang asawa para umulit ng isang grupo ng mga eksklusibong troll, mga espesyalista sa pagpapaalab ng sismis online na nagtatayo ng mga anonymous accounts sa social media. Si Carla naman ay nagbigay ng mga larawang lihim na kinuha sa akin, mga hiwang-hiwang impormasyon tungkol sa aming kasal at sa aming relasyon para gamitin bilang material para sa mga post. Sa loob lamang ng 3 araw pagkatapos ng nagtaong susog sa parking lot, isang mahabang post ang lumabas sa ilang malalaking Facebook groups na puro chismis at umaakit sa milyon-milyong miyembro. Inilathala itong isang fake account na walang malinaw na pagkakakilanlan na may isang mapang-engganyo na pamagat. Ang nilalaman ay kumatang ng isang kwentong ganap na kabaliktaran ng katotohanan. Sa kwentong iyon, ako ay inilalarawan bilang isang walang pusong at mapagmataas na babae. Isinulat nila na ako ay dahil sa aking kayamanan masama, may dalang mga kasintahan ng mga business partner at kapag nasa bahay ay inabuso at sinisisi ang asawang guro na mahirap ngunit tapat. Sinabi ng pekeng post na pinalis ko ang magulang ng aking asawa sa bahay sa kalagitnaan ng isang maulan na gabi. At ang pinakagrabe ay nang magkasakit ako, ginamit ko raw ang paraan ng pamimilit para pilitin ang asawa na magpagpapawalang bisangang kasal. Kinuha ang lahat ng ari-arian at walang ibinigay sa kanyang pamilya. Para mapalakas ang kredibilidad, ang mga troll ay nagdagdag ng mga larawang lihim ng akin na lumalabas sa mamahaling sasakyan kasama ang ilang corporate partner sa mga corporate dinner, kasama ng larawan ni Daniel na nakasuot ng lumang polo sa harap ng klase niya. Gumamit sila ng sopistikadong paraan ng pag-edit ng larawan para lumikha ng matinding pagkakaiba para mapukaw ang simpatya ng komunidad para kay Daniel at mapukaw ang galit laban sa akin. Ang post ay mabilis na naging isang sakuna sa media, libo-libo ang nagbahagi, 10,000 ang nagkomento at nagtawanan sa akin gamit ang pinakamasamang salita. Ang magumagamit ng internet, mataong hindi pa nakita ako, hindi alam kung sino ako, hindi alam ang buong kwento, ay madaling nadadala ng ilang salita at naglulusob. Tinatawag akong masamang babae at inaanyayahan ang mga tao na boykotihin ang makaprodukto ng aking kumpanya. Nang gabing iyon, nakaupo ako kasama si Ate Michelle habang iniinom ang aming tsaan ng ang PR assistant ng kumpanya ay tumawag para magulat ng emergency. Binuksan ko ang aking tablet. Binasa ang bawat bastos na komento na nakatutok sa akin. Ang malarawang lihim na kinuha sa akin ay ginamit ng mga tao para lapastangan at manipulahin. Binasa ni Ate Michelle ang post habang nakasandik sa aking balikat. Ang kanyang mukha ay naging pulang-pula sa galit. Tumataw siya ng malakas sa mesa. Malakas na lumapastangan sa mga taong nasa likod ng maruming galaw na ito. Hiniling niya sa akin na agad na mag-post ng kaluwagan, ilabas ang bank statement at ang recording ng biyenan ko para lantarin ang tunay na mukha ng pamilya nila. Ngunit hindi ko iyon ginawa. Nananatili akong tahimik, humigop ng isang ngusong ang malamig na tsaang ang chamomile. Ang aking katahimikan ay nagulat kay Ate Michelle. Naintindihan ko ang batas ng netizen sa social media. Kung agad akong mag-post na paliwanag, makakaroon pang dahilan ang matrol para atakihin. Wuhong ang sinasabi nila sa akin na nagsasabing nagtatangka akong magwagi ng walang dahilan. Sa digmaang ito sa media, ang unang mawawalan ng katahimikan ay ang matatalo. Kailangan kong pinakamalamig na isip para gumawang malaking bitag, hindi lang para mahuli ang mga bayarang troll kundi pati na rin ang mga mastermind na nagtatago sa likod. Sa gabing iyon, nag-organisa ako ng emergency online meeting kasama ang board of directors at ang PR crisis management team ng kumpanya sa pangunahing opisina. Iniutos ko sa lahat na huwag magpanik, ganap na huwag tumugon sa anumang komento sa social media sa pangalan ng kumpanya. Ang unang gawain na ibinigay ko sa kanila ay ang pahanda ng isang opisyal na press statement, maikli ngunit matatag. Ang nilalaman na statement ay malinaw na nagpapahayag na ang lahat ng impormasyon na kumakalat online ay ganap na katang-isip
at may layuning sirain ang personal na karangalan at reputasyon ng kumpanya. Kasabay nito, nag-utos akong magpadala ng agarang liham na hihiling sa mga admin ng Facebook groups na alisin agad ang maling post o kaya ay harapin ang legal na responsibilidad. Kinabukasan, sa tulong ni Ate Michelle, sinimulan namin ang pangalawang hakbang ng kontraatake. Si Ate Michelle, na matagal nang nagtatakbo ng chain ng restaurant sa Maynila, ay may napakalapad na network ng mga relasyon. Agad siyang nakipag-ugnayan sa isang matalik na kaibigan na kasalukuyang nagsisilbing direktor ng isang nangungunang cybersecurity company. Humingi si Ate Michelle sa kanya na ipadala ang pinakamahusay na mga eksperto para subaybayan ang pinakmulan ng anonymous na post. Para sa mga tunay na tech expert, ang pahanap ng bakas ng mga troll sa cyberspace ay hindi napakahirap na gawain. Sa loob ng wala pang isang araw ng trabaho, naibalik ng IT team ang IP address ng grupo ng bayarang matrol. Mula sa IP address, nahanap nila ang tunay na pagkakakilanlan, numero ng telepono at lalo na ang bank account ng pinunong troll group at ang pinakamagandang resulta na dumating. Sa pamamagitan ng ma-espesyalisadong teknikal na pamamaraan, naibalik at nakopyang cybersecurity team ang buong kasaysayan ng matransaksyon 10 milyong pisong matransfer na may kasamang nilalaman ng pag-utos na sumulat ng mga post para sirain ang reputasyon. Mas mahalaga pa, na-extract nila ang serye ng mga mensahe na palitan sa pagitan ng numero ng telepono ni Grace, ng numero ng telepono ni Carla, at ng pinuno ng troll group. Sa mga chat na iyon, si Grace ay malinaw na nakalantad bilang mastermind na nagbabayad, habang si Carla ay patuloy na nagbibigay ng larawan at nag-utos kung paano isulat ang ma-post para maging mas dramatiko at mas mapanira para ilubog ako. Hawak ko ang makapal na folder nga ebidensya IP, computer records, nga transfer records at ma-print ng ma-chat na may notarial seal ng isang notary public. Ngumiti ako ng may kasiyahan. Ang bitag ng ngit ay malawak at hindi nagpapalampas ng kahit sino. Hindi na ako nakaalinlangan kahit isang minuto. Sa hapon na parehong araw, kasama si Ati Reyes, personal na dinala ko ang lahat ng ebidensya sa opisina ng Cybercrime Investigation Division ng Philippine National Police. Nagayin ako ng opisyal na reklamo laban sa paggamit ng social media para sirain ang reputasyon ng isang individual at ng isang kumpanya at nagsimulang mag-aabla para sa paninirang puri at panlale iyong sa Republic Act 1.0.175 o ang Cybercrime Prevention Act NAM 2012. Tinanggap ang investigating authority ang file. Sinuri ang kalubaan ng kaso nang makita na ito ay nagpapababa ng reputasyon ng isang malaking kumpanya na nagbabayad ng malaking halaga ng buwis sa gobyerno bawat taon. Agad na inisyu ang mautos ng pagtawag. Ang batas ay nagsimula ng humigpit. Ang katotohanan ay malapit ng mayakit sa liwanag. Ibabalik ang aking kalinisan at ilalapat ang nararapat na parusa sa mga palalo habang naghihintay ang mga ahensyang gobyerno para may sagawa ang mga hakbang ng investigasyon. Naupesya akong personel na maglunsal na parusa na nakatutok sa ekonomiya na mastamin. Sa maraming taon sa negosyo, naiintindihan ko ang isang prinsipyo para sa mga taong tulad ni Grace na gumagamit ng pera para lapastangin ang iba. Ang pinakamasakit na parusa ay ang pagpapabagsa na kanyang pinaka-ipinagmamalaking pinagkukunan ng kayamanan. Kinuha ko ang aking telepono at hinanap sa contacts ang pangalan ng chairman ng isang malaking real estate consortium. Ito ay isang strategic partner ng aking kumpanya na kasalukuyang namumuhunan ng daang milyong piso para sa intelligent smart ecosystems sa mga bagong urban development. At alam ko nang malinaw, ang construction materials company ng asawa ni Grace ay gumagamit ng lahat ng kanilang resources at relasyon para manalo ng malaking bid para sa supply ng construction materials para sa paparating na proyekto. Ang consortium
Sinagot ang kabilang dulo ng may masayang bati na nagpapakitang ganap na paggalang sa isang malaking investor. Pagkatapos ng ilang formal na salitan, tuwid akong pumunta sa paksang pangunahin. Magalang na binanggit ko ang procurement bit na kanilang sinusuri. Nagpahayag ako ang opinion bilang isang financial investor na hindi mataas ang aking pagtasa sa kakayahan sa pamamahala at integridad ang pamunuan ang kumpanya ni Grace. Dahan-dahan ngunit matatag ang aking pananalita kung ang konsortium ay pipiliin ang kumpanya ng asawa ni Grace bilang pangunahing contractor. Napipilitan akong muling suriin ang buong disbursement plan ng aming investment para sa mga susunod na yugto para masiguro ang kaligtasan ng daloy ng pera ng aking kumpanya. Ang chairman ay isang matandang matalino sa negosyo. Agad niyang naiintindihan ang malalim na kahulugan ng aking sinabi. Sa pagitan ng isang investor na namumuhunan ng daan-daang milyong piso at isang kontraktor na madaling mapapalitan ng 10 iba pang kontraktor, ang pagpili ay sobrang halata. Agad siyang natawa at kinumpirma na utusan niya ang project management team para alisin ang kumpanya ni Grace sa listahan ng bidding ngayong hapon. Sisiguraduhin ang lahat ng desisyon ay naayon sa kagustuhan ng strategic partner. Nagpasalamat ako at tinapos ang tawag. Sa isang tawag lamang na tumagal ng wala pang 5 minuto, inalis ko ang oportunidad sa negosyo na nakakahalaga ng 10 milyong pisong halaga mula sa mag-asawang Grace at ganap na sinira ang daan ng pagunlad ng kanilang kumpanya. Para kay Charla naman, inutusan ko si Ati Reyes na opisyal na maghain ng civil case sa Regional Trial Court ang lugar ng kanyang tirahan sa petisyon. Sa halip na humingi ng malaking halaga ng kompensasyon para sa pinsala sa espiritu at reputasyon ng brand, nagbigay ako ng isang kahilingan na nagulat sa lahat. Humingi lang akong simbolikong pagbabayad ni Carla ng 1 pisong ganap ngunit ang ipinagbabago ay kailangang magsulat siya ng public apology at paliwanag ng buong katotohanan at ipalatala ito sa lahat ng social media platform at online news sites ng magkakasunod na 30 araw. Gusto kong makitang lahat na hindi ko kailangan ang kanilang maruming pera. Ang kailangan ko ay alisin ang kanyang mapagkunwaring maskara at pilitin siyang danasin ang parusa ng opinyon ng madla. Nang sumunod na gabi, habang iniayos ko ang aking maleta para sa aking pabalik na biyahe, patuloy na tumutunog ang aking telepono na may pangalan ni Grace sa screen. Siguradong nalaman ng asawa niya ang balita nga pagkawala ng bit at nagbubuhos ng put sa asawang nagdulot ng problema. Tahimik na sinagot ko ang tawag. Mula sa kabilang dulo ay wala na ang mapagmataas at mapait na tinik na dating maririnig sa parking area. Sa halip ay ang iyak at pagsamo ni Grace. Tinatawag niya akong kaibigan. Tinatanggap ang lahat ng kasalanan dahil sa selos at pagkabigo. Nagmamakaawa siyang isaalang-alang ang aming dating pagkakaibigang estudyante at tumawag sa chairman para iligtas ang kontrata na siyang buhay ng kanyang pamilya. Sinabi niya na ang kanyang asawa ay handa ng mag-anul at palayasin siya mula sa tahanan dahil sa pag-aaksaya ng malaking negosyo. Tahimik akong nakinig sa awa-awang pagsamo na iyon. Kahit 1,000 dahilan ng pagpapalaya ay hindi makakaalis ng kasamaan sa puso ng taong ito. Malamig akong sumagot, sinabi ko na ang lahat ng resulta ngayon ay makaprutas ng binhi na siya mismo ang nagtanim. Hindi ko ugali ang makipagtulungan sa mga taong nagtataksil sa likod ko. Nang matapos iyon, ibinaba ko ng walang awa ang tawag at permanenteng nakablok ang numero ni Grace. Tinapos ang isang nakakalason na relasyon na nagsimula panong panahon ng pag-aral. Kinabukasan, naroroon pa ako sa Maynila para tapusin ang mga natitirang papeles kay Ati Reyes nang makatanggap akong tawag mula kay Daniel. Mahigit 10 araw na ang lumipas mula ng umaga ng kanyang pagpirma sa kasunduan ng annulment sa coffee shop. Ang tinik ni Daniel sa telepono ay naging paos. Nawala ang sigla at puno ng pagod at kawalang ang pag-asa. Nagwento si Daniel nang nanginginig na ang kanyang tinig na ngayong umaga ay 2 pulis na nakasuot ng uniforme ang pumunta sa paaralan kung saan nagtatrabaho si Carla para ihatid ang summons na pupunta sa investigasyon.
Ang balita ay kumalat ng napakatulin sa buong hallway sa teacher's lounge. Si Charla ay inisama sa patrol vehicle nang ayon sa paningin ng makatrabaho at daan-daang estudyante. Ang sitwasyon ay naging seryoso nang kailangan ng school administration na magsagawa ang emergency meeting para pag-isipan ang disiplinaryo na aksyon pangsamantalang suspension mula sa trabaho kay Carla dahil sa paglabag sa etikang guro at batas. Umiyak si Daniel at nagmakaawa sa akin. Ibinaba niya ang kanyang sarili at tinawag akong asawa. Nakiusap sa akin na alang-alang sa 7 taon ng aming buhay may asawa, ay bawiin ko ang kaso at tawagan ang pulis para palayain ang kanyang kapatid. Ipinagliwanag niya na si Carla ay bata pa at walang karanasan sa mundo, hindi nila talagang naintindihan ang maepekto ng kanilang ginawa at dahil lamang sa put ng nakalokang credit card, ay nagpadala siya sa mapanganib na gagawin. Nangako si Daniel na pilitin niyang si Carla ay personal na pumunta sa harap ko para huminging tawad at humiling sa akin na huwag dalhin ang pamilya nila sa pinakamadilim na lugar. Huwag hayaan na mapunta sa piitan si Carla na siyang mangsisira ng buong kinabukasan nito. Nakaupo ako sa sofa, tinuan ang tingin ko sa labas ng balkonahe, tinitingnan ang mamadilim na ulap na dumarating sa kalangitan ngamay nila. Ang aking puso ay tahimik tulad ng isang lawas sa taglagas, walang kahit anong kilos ng awa. Sumagot ako kay Daniel ng may pinakamatatag na tinig, malinaw ang bawat salita, walang anumang pagbibigay. Sinabi ko sa kanya na huwag nang gamitin ang salitang pamilya para ilapat sa akin. Ang kanilang pamilya ay siya mismo ang nagputol ng ugnayan ng talikuran nila ako sa oras ng aking karamdaman. Pinaalalahanan ko si Daniel na si Carla ngayon ay 29 na taong gulang, isang empleyado ng gobyerno, isang ganap na matandang may kakayahang alamin ang kahulugan ng kanyang maginagawa. Ang pagpapahiya niya sa akin online ay hindi pagkakamalingang isang bata, ito ay masamang intensyon ng isang taong walang utang na loob. Determinado akong tumanggi na bawin ang kaso. Kinumpirma ko na hayaan ko ang batas na gampanan ang tungkulin nito. Si Charla ay dapat na harapin ang bungangang kanyang mapagkakamali. Iyon ang pinakamahal na aral na magtuturo sa kanya ng tunay na halaga ng pagiging mabuti sa buhay. Ibinaba ko ang tawag at ganap na pinigilan ang huling maliit na pag-asang kanilang pamilya. Nang hapon ng araw na iyon, ipinaalam ni Ate Reyes ang balita mula sa investigasyon. Sa headquarters ng pulis, nang harapin ang matibay na ebidensya, kasaysayan ng pagpapadala ng pera, ma-chat ng pag-utos, at na-track na IP address si Carla, ay ganap na sumasuko. Nawala na ang dating kayabangan na ipinapakita niya nang humingi ng karapatang mag-swipe para sa branded na bag. Wala na rin ang nakakainis na tono nang sinabi niya sa akin na magdala raw ako ang malas. Iniyakan ni Carla ang sarili niya habang maingat na isinusulat ang bawat linya ng pahayag at kumukumpisal sa bawat kasalanan. Kinilala ni Carla na dahil sa galit sa pagkawala ng financial support at sa panghihikayat ni Grace, ay bulak siyang nagsagawa ng pagpapahiya sa akin. Ang autoridad ay naglabas ng administrative violation notice at kinikilala ang multa ng 10,000 piso. Kasabay nito ay pinilit si Carla na alisin ang lahat ng maling post at mag-publish ng public apology ng tuloy-tuloy sa lahat ng platform sa loob ng 30 araw. Ang mga huling luha ni Charla ay bumaksak sa puting papel, ngunit lahat ay huli na para maibalik ang karangalan at karera na sarili na niyang sinira. Nagtagumpay ako sa pakikipaglabang ito sa pamamagitan ng aking katapatan at lakas ng loob. Maliwanag ang kalangitan ng Maynila kinabukasan, mas mainit at mapagkakatiwala ang sikat ng araw. Nakaupo akong nakatenga sa malambot na high-back armchair sa sala ni Ate Michelle, hawak ang mainit na tasa ng gatas na may lotus seeds. Tahimik na sinusundan ang mga pinakabagong pagunlad sa screen ng aking tablet. Eksaktong alas 8 ng umaga, isang mahabang post ang lumabas sa personal na page ni Carla at sabay na ibinahagi sa mga Facebook groups na dating nagpostang napapahamak na post laban sa akin. Ayon sa utos ng pulis at kinakailangan ng pagwawasto ng pinsala,
si Carla ay kailangang personal na sumulat ng apology at iwastong ang buong katotohanan. Ang post ni Carla ay wala na kahit anong bakas ng dating kayabangan at bastos na tono, bawat salita ay nagpapakita ng kahihiyan, isang taong nalantad na. Kinilala ni Carla ang buong kwento, ang pag-aabuso sa matandang ina, ang pagpapalayo sa asawa sa tahanan, ang panloloko sa mga partner, lahat ay katang-isip niya at isang kaibigan na nagngangalang Grace. Ginamit ang mga larawang manipulado para sa personal na revenge. Publiko rin niyang kinilala na matagal na siyang nangumusta sa pera na pawis at dugo ng kanyang ate, ang asawa ng kanyang kuya. Inamin niya na ang kanyang ate-in-law ang bumili ng bahay at sasakyan, nagbigay ng lahat ng gastusin ng pamumuhay para sa buong pamilya sa pamamagitan ng 6 na supplementary credit card. Inilantad din ni Carla ang pinakamalupit na katotohanan na nang mabigatan ng karamdaman ang kanyang ate at humingi ng pahintulot na manatili habang naghihintay ng operasyon, siya ang malupit na naktaboy dahil sa takot na magdala ng masamang kapalaran. Sa katapusan, nagpadala si Carla ng malalim na paumanhin sa aking e-commerce company at nahingi ng patawad mula sa online community. Kaagad pagkatapos ng pagpost ng paliwanag ni Carla, ang PR team ng aking kumpanya ay sabay na naglabas ng opisyal na press statement. Nagdagdag kami ng galarawang may nakatakip na personal na impormasyon para ipakita lamang ang malaking matransaksiyong numero sa bank statement nagpapatunay ng 10 milyong pisong transfer na aking ibinigay sa pamilya ng aking asawa sa loob ng 7 taon. Ang recording ng pagupo ni Aling Rosa at paggay ng pawan habang sinisiraan ako sa tindahan ay publiko ring inilabas bilang isang huling pag-atake na nagdurok sa lahat ng pag-aalinlangan ng madla. Ang online community ay sumabog. Sa loob lamang ng isang gabi, ang agos ng opinyon ay dramatikong nag-ikot. 10,000 ang nakomento na nagpapakita ng matinding galit na nakatutok sa pamilya ni Daniel at Carla. Ang mas matatanda sa social media ay nag-iwan ng mahabang mapait na mga komentaryo tungkol sa kalikasan ng tao. Pinuna nila ang mapagkunwaring ugali, ang walang hanggang kasakiman ng isang pamilya na kilala bilang may edukasyon ngunit kumilos ng mas masahol pa sa mga walang pinag-aralan. Sinumpa nila si Carla bilang isang walang utang na loob na kapatid, kumain ng walang pasasalamat. Pinuna nila si Daniel bilang isang duwag na nagtatago sa likod ng kanyang ina, binenta ang kanyang dignidad para mabuhay sa asawa. Mula sa posisyon ng isang pinatawan ng sisi, nakatanggap na akong napakaraming suporta, simpatya at pagpupuri mula sa mga ganap na estranyo. Nagbigay sila ang magandang palad para sa aking mabilis na pagbawian kalusugan at sinuportahan ang aking desisyon na mag-aanul. Habang ang pamilya ni Daniel ay naktataho sa kahihiyan, sa ibang panig naman, ang karma ay naksimula nang bumaksak sa ikalawang mastermind. Si Ate Michelle ay galing sa palangke at masayang nakukwento sa akin ng mga balitang napulot niya mula sa mundo ng mga business people na gumagawa ng construction materials. Ang mayamang asawa ni Grace nang matanggap ang abiso na inaalis ang kanilang kumpanya sa napakalaking proyekto ng konsortium ay nag-imbestigahan kung ano ang dahilan. Nang malaman niyang ang dahilan ay ang kanyang asawang palamunin na walang ginawa kundi sumali sa pakikipaglabang, siyang mananalo ay sirain ang reputasyon ng isang strategic woman investor, siya ay nagalit ng labis. Nang gabing iyon, pinagsabihan niya si Grace ng marahas, itinapon ang lahat ng branded na damit at bag ni Grace sa labas ng bahay. Hindi lamang iyon ang paglantad na kanilang ginagawa, sa pagikayat na Katrol Group ay nagpalayas sa kanila na lahat na dating partner sa negosyo. Ang kanilang kumpanya ay ganap na nawalan ng reputasyon. Lahat ng mga namumuhunan ay nagsimulang bawiin ang kanilang puhunan. Si Grace mula sa isang mapagmataas na business wife na mahilig magpanggap ay naging tawa-tawang lahat, pinaalis ngang asawa ng walang dala, nakaranas ng buong kahihiyang gusto sana niyang ibagsak sa ulo ko. Narinig ko ang balitang ito at wala akong naramdamang kasiyahan o tagumpay.
Isang kakaibang katahimikan lamang ang naramdaman ko. Ang batas ng sanhi at bunga sa buhay ay hindi nagpapakawala ng sinuman. Ang magumagamit ng masamang puso para manganib sa kanilang kapwa ay sa huli ay sila rin ang mahuhukay ng kanilang sariling hukay. Isinara ko ang screen ng aking tablet, tumayo at lumabas sa balkonahe para diligan ang mga orchid ni Ate Michelle. Ang mga bayo ay tunay na lumipas na. Bukas ay may huling tipanan ako sa korte para opisyal na tapusin ang madilim na kabanata na nangangalang kasal at ihanda ang gamit ko para sa bagong kabanatang ng aking buhay. Eksaktong alas 8 ng umaga kinabukasan, si Ate Reyes at ako ay nasa Regional Trial Court. Ang hangin sa korte ay palaging madimdim, marangal at malamig, isang lugar na nagpapaalap ng puso. Ngayon ay ang araw na inatasan ng korte na dumating kaming si Daniel at ako para tanggapin ang desisyon ng annulment. Salamat sa maingat na paghahanda ng file ni Ate Reyes at ang malinaw na kasunduan sa dibisyon ng ari-arian na walang alitan. Lahat ng legal na proseso ay pinaikli at naging maayos at mabilis. Nakasuot ako ng black office suit, ang buhok ay nakatali ng maayos, ang mukha ay magaan ang makeup para matakpan ang maputlang hitsura pagkatapos ng operasyon. Tahimik akong umupo sa mga bangkong kahoy na nakalaan para sa mga partido. Ang aking tingin ay nakatutok sa walang laman na korte sa harap. Hindi nagtagal dumating si Daniel. Pumasok siya sa opisina ng court secretary nang mabibigat ang mga hakbang. Mukhang payat at pagod si Daniel, puno ng uban ang buhok, malabo ang mga mata. Nakasuot siya na light blue polo na personal ko ang pumili para sa kanya noong nakaraang kaarawan niya. Nang makita niya ako, bahagya siyang yumuko. Ang ngalabi ay nag-iimay na magsalita ng isang bagay ngunit tumigil na lang. Pinili niyang umupo sa upuan sa pinakamalayong sulok. Sinadiyang panatilihin ang isang maingay na distansya sa pagitan namin. Pumasok ang hukom na may hawak na makapal na folder na file. Siya ay isang mahinahon at may karanasang lalaki. Inutos niya sa aming dalawa na tumayo, ipakita ang aming mga ID. Ang tinig ng hukom ay malinaw at mabagal na binasa ang bawat personal na impormasyon, petsa ang kasal at mahahalagang probisyon ng kasunduan sa dibisyon ng ari-arian na voluntaryong pinirmahan ng dalawang partido. Tinanong ngang hukom si Daniel sa isang huling pagkakataon kung mayroon siyang tanong o nais baguhin ang desisyon tungkol sa antana na libu na kabayaran at mga kasamang parusa. Umiling si Daniel, ang boses ay mahina na sumagot na ganap siyang sumasang-ayon at walang dagdag na pagtutol. Lumingon ang hukom sa akin. Ang mga mata ay may malalim na pag-unawa ng isang taong nakasaksi ng libu-libong paghihiwalay. Pinahintulutan niya kaming parehong sabihin na ang kasal ay isang destinasyon. Kapag natapos na ang destinasyon ay natapos na rin. Ngunit kahit hindi na mag-asawa, ay dapat panatilihing may kaunting respeto para sa isa't isa. Huwag gumamit ng personal na samang loob para makasakit pa. Ang taimtim na payong hukom ay nagpalambot ng espasyo sa korte. Ngunit para sa akin, ang respetong iyon ay matagal nang itinatapon ng pamilya ni Daniel. Tahimik na tumango ako para salubungin ang salita ng hukom ng may pinakamayos na saloobin. Ibinigay ng court secretary sa aming dalawa ang rehistro para lagdaan. Kinuha ko ang balpen at lagdaan ito ng isang matatag at malinaw na pirma sa puting papel, walang pag-alangan, walang luha. Ang pakiramdam ngayon ay isang ganap na pagpapalaya. 7 taon kabataan, 7 taon kabubuhat ang buong malaking pamilya ng asawa sa aking balikat, lahat ay opisyal na natapos sa isang pirma. Personal na ibinigay ng hukom sa bawat isa sa amin ang isang maliit na asul na notebook. Ito ang desisyon ng annulment na may pula at opisyal na selyo ng ahensya ng gobyerno. Hawak ko ang asul na notebook, hinawakan ang masalitang nakalimbag sa cover. Ang manipis na notebook ay may mabigat na timbang ng buong buhay ang isang tao. Ito ang patunay ng ganap na pagtatapos ng lahat ng legal, pinansyal at obligasyong ugnayan sa pagitan ko at ni Daniel. Mula sa sandaling ito, hindi na ako ang manugang ng kanilang pamilya, hindi na ako ang asawang nagtatrabaho para sa kanilang lahat.
Ako na lang si Samantha, isang 35 taong gulang na malaya at independiyenteng babae, ganap na nagmamay-ari ng kanyang sariling buhay at ari-arian. Inilagay ko ang asul na notebook sa aking bag, lumingon at nagpasalamat sa hukom at sa court secretary. Hindi ako nagpansin sa pahahangat ng mga mata ni Daniel na sumusubaybay sa bawat kilos ko. Lumiko ako at matatag na lumabas sa pintuan ng opisina. Iniwan sa likod ang isang kasal na puno ng mga pasa at panlilinlang. Ang hangin sa koridor nga korte ngayon ay kakaibang sariwa. Bawat simoy nga hangin ng Manilang umaga ay daladala ang amoy nga kalayaan. Habang lumalakad ako sa mga marble steps na nagdadala mula sa pangunahing lobi ng korte patungo sa malawak na sikat na bakuran, bawat tinik ng aking mga sapatos ay bumibigkas ng malinaw at matatag na tunog. Ang pakiramdam ng pagiging magaan ay sumasaklaw sa buong katawan ko. Si Ate Michelle ay nagpadala ng mensahe na hinihintay niya ako sa isang eleganteng restaurant para magdiwang ng araw ng aking opisyal na pagiging malaya. Kailangan ko lang na sumabay sa taxi papunta sa address na ipinadala niya. Nangibot ko na ang aking kamay para huminto ng isang taxi na tumatakbo ng mabagal sa labas ng court. Isang mapaus na tinig ang sumabog mula sa aking likod. Si Daniel. Nagmamadaling patakbo siya. Ayon sa akin, ang mahakbang ay pabaho-baho. Tumayo si Daniel sa harap ko, mabilis na humihinga. Ang sikat ng araw ay naglalagay ng liwanag na nagpapakita ng makulubot sa at pamumula ng mga mata ng taong dating pinagtiwalaan ko ang aking kabataan. Huminto ako, pinanatili ang ligtas na distansya at twinkling ang aking mga braso sa harap ng aking dibdib. Tumingin ako sa kanya ng may patag na tingin, walang lungkot, walang galit. Ang aking katahimikan ay tila lalo pang nagpagulo kay Daniel. Yumukot siya ng mababa. Ang dalawang kamay ay mahigpit na nakakuha sa isa't isa na may halatang kalungkutan. Tinawag ni Daniel ang aking pangalan ng may mabigat na tinig. Ipinapadala niya ang kanyang pinakataimtim na paumanhin sa akin para sa lahat ng sakit na tiniis ko sa 7 taon ng pagiging manugang nila. Inamin niya na siya ay isang duwage at walang kwentang tao naktago lang sa likod ng kanyang ina. Walang lakas na tumayo para protektahan ang babaeng pinili niya para sa buong buhay. Nagsisi si Daniel sa pagpapahintulot, sa kasakiman at pagka-selfish ng kanyang pamilya na takpan ang kanyang isip. Walang pakialam na iniwanan ang kanyang asawa na nag-iisang nakikipaglaban sa karamdaman sa ibang lugar. Itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan ang aking mamata, punong luha, at nagpasalamat sa aking napakaraming taon ng sakripisyo para sa kanyang magulang at kapatid. Nagpasalamat siya sa aking pagbibigay ng 52,000 na tumulong sa pamilya niya para bayaran ang mautang na lumabas pagkatapos ng maraming pagkabigo na sila rin mismo ang nagdulot. Sa wakas, nang hiling si Daniel sa akin na palagi akong maging malusog, matagumpay, at makakita ngang isang mas magaling na lalaki, isang lalaking may sapat na lakas para pangalagaan ako hanggang katapusan ng aming buhay. Tahimik akong nakinig sa mauling paalam ni Daniel. Kung lang ang magasalitang ito ay sinabi nung nahiga ako sa ospital pagkatapos ng miscarriage o nang ipaalam ko na may bukol sa aking dibdib, marahil ay magkakaroon ng ibang katapusan ngayon. Ngunit hindi na maring ibalik ang oras at ang pusong tao ng lumamik na ay walang alinmang apoy ang makakaabot dito. Ngumiti ako, isang magaan at mahangin na ngiti na nagpapalaya ng lahat ng pang-aapi. Sumagot ako kay Daniel ng may pinakamahinahon na tinig. Sinabihan ko siyang huwag ng pahirapan ang kanyang sarili. Lahat ay natapos na, pinalitan ang pahina, lahat ay may sariling buhay na. Pinanawagan ko siyang mamuhay ng may responsibilidad mula ngayon, gamitin ang kanyang sariling nga kamay para kumita at alagakin ang kanyang pamilya, huwag ng umasa sa lakas ng iba pa. Binati ko rin siyang malusog at maging mabuting anak sa kanyang matandang mamagulang. Pagkatapos ng mahuling salitang iyon para sa dating pinakamamahal, hindi ko na hinintay ang anumang tugon mula sa kanya. Lumiko ako, matatag na lumakad. Sa tamang sandaling iyon, isang maitim na makinang na sasakyan ang dahan-dahang lumabas at huminto sa harap ng court gate.
Ang driver na nakasuot ng profesional na uniforme ay agad bumaba, yumuko ng magalang at kusang loob na binuksan ang pinto para sa aking likod. Alam ko na ang sasakyang ito ay inayos ni Ate Michelle para salubungin ako. Sumakay ako sa sasakyan, umupo sa maluwag na upuan. Ang pintuan ng sasakyan ay naksara ng may tunok, ganap na pinaghihiwalay ang maingay na mundo sa labas. Dahan-dahan ang paggit ng sasakyan sa kalye na puno ng Maynila. Sa rear view mirror, nakita ko ang payat na anyo ni Daniel na nakatayo sa isang lugar, unti-unting lumiliit at pagkatapos ay nawala, nasa likod ng masiglang traffic. Huminga ako ng malalim, ipinikit ang aking mamata. Ang paalam sa nakaraang kalahati ng aking buhay ay natapos na, ngayon ay oras na para tanggapin ang mga magagandang regalo na naghihintay sa harapan. Dinala akong sasakyan sa isang eleganteng French cuisine restaurant, nakapanik sa ilalim ng mga matandang puno sa isang tahimik na kalye sa Makati. Ang klasikong arkitektura ng Europa at ang mga gintong bombilya ng chandelier ay nagbibigay ng napakamarangya, romantiko at mainit na espasyo. Ang tunog ng violin na dinidire ay nagdudulot ng isang kakaibang kapaligiran. Ang waiter na nakaswat ng itim na coat ay magalang na yumukot at niyaya ako sa isang hiwalay na kwarto sa dulo ng hallway na may tanawin sa hardin na puno ng rosas. Si Ate Michelle ay naroon na. Nakasuot siyang isang teal silk dress labis na elegante. Nang makita niyang pumasok ako, tumayo siya at agad na niyakap ako ng mahigpit. Ang ngiti ay nagliliwanag sa kanyang mukha. Binati niya ako sa opisyal, napakalang ang aking gapos at pagbawing kalayaan. Naupo kaming dalawa at in-order ni Ate Michelle ang pinakamainam na mga pagkain para palakasin ang aking kalusugan. Sa tamang sandaling idinala ng waiter ang soup starter. Ang nakatiklop na pintuan ng kwarto ay dahan-dahang nabuksan. Si Ate Michelle ay nangiti ng may lihim at tumingin sa pintuan. Isang mataas na lalaki na nakasuot ng eleganteng gray suit na espesyal na tinahi ang pumasok, may dignidad at kapangyarihan sa kanyang kilos. Sa kanyang kamay ay isang magandang bungkos ng purple irises na mapanlikhain ang balot. Natulala akong tumayo, ang aking nga mata ay malawak na bumukas. Ang lalaking papalapit sa akin ay walang iba kundi si Mr. Rafael Santos, ang COO ng isa sa mga pinakamalaking venture capital fund sa Pilipinas. Si Mr. Santos ay kinatawan ng mga malalaking shareholder at regular na nakikipagtrabaho sa akin sa mga capital raising rounds para sa expansion ng aking e-commerce company sa loob ng 2 taon. Ang kanyang katalinuhan, katibayan ng desisyon at strategic vision sa negosyo ay lagi akong nakpapahanga, ngunit sa labas ng negosyo, bihira kaming nakakaroon ng pagkakataon na makipag-usap ng tungkol sa personal na buhay. Lumapit si Rafael sa akin, ngumiti ng mainit at taimtim, at ibinigay ang magandang bungkos ng purple irises. Dahan-dahang nagsalita siya, taimtim na binabati ako sa ganap na pagbawi ng kalusugan at opisyal na pagsisimula na bagong kabanata malaya at mas magiting. Ipinagliwanag niya na sa kulturang Europa, ang iris ay simbolong tibay, tapang at lalo na ang muling pagsilang mula sa mga abo. Umaasa siya na magiging katulad din akong bulaklak na ito matibay na susulong ng maliwanag pagkatapos ng nabagyo. Tinanggap ko ang bungkos ng may pagkakilos at nagpasalamat. Si Ate Michelle ay nagsalita para ipaliwanag ang biglaang pagdating ng espesyal na panauhin. Ipinagliwanag ni Ate Michelle na si Rafael ay may malalim na ugnayan sa negosyo sa kanyang chain ng restaurant. Nang malaman niyang pumunta ako sa Maynila para sa operasyon ng bukol at walang pamilya ng asawa na kasama at nadamay pa sa kaguluhan sa social media, si Rafael ay lubos na nag-alala. Inihayag ni Ate Michelle ang isang katotohanang nagpabigla sa akin. Si Rafael ang personal na nakialam gumamit ng kanyang sariling impluensya sa negosyo para maglagay ng presyon sa chairman consortium. Pinilit sila na agad na alisin ang kumpanyang asawa ni Grace mula sa bid project. Tinulungan niya akong protektahan ng tahimik at ng may husay, ganap na nilasag ang pinakukunan ng lakas ng taong nanganib sa akin nang hindi ko na kailangan pangharapin ito ng direkta.
Tumingin ako kay Rafael nang may walang katulad na pasasalamat. Ang kanyang tulong ay hindi lamang galing sa kapangyarihan ng isang malaking investor, ito ay nagmula sa pag-unawa at pagpapahalaga sa halaga ng isang independiyenteng babae. Sabay kaming nagangat ng gabaso ng red wine para sa kaluguran at kalusugan. Ang hapunan ay nagdaan sa napakamainit at masayang atmosphere. Hindi na kami nabanggit ng kahit isang salita tungkol sa nakaraang katakutan, tungkol sa mga taong walang pagmamahal doon. Sa halip, masayang nag-usap kami tungkol sa mga plano sa negosyo, sa potensyal na pagpapalawak ng market, at pati ang maplano para sa biyahe at pagtamasa ng buhay. Ang pagiging maalahanin, magalang, at matalino ni Rafael ay nagdala ng isang malaking kaginhawaan sa akin. Ganap na pinawi ang kalamig at kalungkutan na sumasabay sa akin sa maraming nakaraang araw. Nang gabi na, bumalik ako sa apartment ni Ate Michelle, mangat na inilagay ang bungkos ng purple irises sa maliit na mesa sa tabi ng aking unan. Ang madilaw na ilawng gabi ay nagliliwanag sa marupok ngunit buhay na matalulot. Ang magaan at malinaw na amoyng bulaklak na simbolong muling pagsilang ay kumakalat sa buong espasyo, nagbibigay sa aking ng malalim, payapa at walang panaginip na tulog. Matagal na hindi ko naranasang ganitong kumpleto ang tulog. Wala na ang biglaang pagtigil dahil sa tawag ng telepono para sa pera, wala na ang pag-aalala na masiyahan ang mataong hindi masisiyahan. Kinabukasan, napagising ako ng maaga, inayos ang lahat ng personal na gamit. Si Ate Michelle ay nagising na bago pa ako. Inihanda ang isang kahon ng mainit na goto para sa akin bilang breakfast bago lumabas patungo sa airport. Mahigpit ko siyang niyakap, ang pinakakahangahangang pinsan ko, at nagpasalamat ng maraming beses sa lahat ng kanyang ginawa para sa akin sa mga pinakamahirap na araw ng aking buhay. Pinalo niya ng malumanay ang aking laikot at inutusan akong mag-ingat sa kalusugan nang makabalik sa Maynila, huwag labis magtrabaho, at kapag may oras ay lumiparin niya ako sa labas ng bansa para mag-relax. Ang sasakyan ay direkta akong dinala sa Ninoy Aquino International Airport. Ang kalangitan ng Maynila ngayon ay malinaw at walang anumang madilim na ulap. Ang malamig na hangin ng katapusan ng taksibol ay parang yumayakap sa akin, nagpapaalam sa aking pagbabalik sa magandang timog. Pagkatapos ng security screening, pumasok ako sa business lounge, pinili ang isang tahimik na sulok sa tabi ng malaking bintang salamin para masabat ang tanawin ng runway. Nang vibrate ang aking telepono, isang mensahe mula kay Rafael. Binati niya akong maligayang paglalakbay. Nagtanong siya kung posible ka bang mag-lunch kapag pumunta siya sa Maynila sa susunod na linggo para talakayin ang bagong investment strategy. Ngumiti akong maliwanag at agad na sumagot ng may magaan na tiwala. Ang announcement sa loudspeaker ay nag-imbitasyon sa mga pasahero ng biyahe patungo sa Maynila para sa boarding. Tumindig akong may dignidad at sinalubong ang aking bag, maliwanag na humakbang patungo sa boarding gate. Nang nakaluklok na ako sa maluwag na upuan sa tabing ng bintana ng eroplano, ipinikit ko ang aking mamata at tinamis ang pakiramdam ng humihugong engine habang inilalayo ang sasakyan sa lupa. Ang presyon na lumubok sa aking upuan ay nagpapakita ng malakas na pagbitaw mula sa lupa. Nang maabot ng eroplano ang stable na altitude, binuksan ko ang aking mga mata at tumingin pababa. Sa likod ng dalawang layer na salamin ng bintana, isang karagatan ng puting malambot na ulap ang nakalat ng walang katapusan hanggang sa dulo ng abot tanaw, kumikislap sa ilalim ng nakakasilaw na sinag ng araw. Wala na ang malamig na ulan, wala na ang mga nakakasuklam na pabrikang beton. Ang lahat ngayon ay isang malawak, maluwag at ganap na malaya na espasyo. Bahagya kong hinawakan ang lugar ng tahi sa aking dibdib, ang bukol ay nalis na, ang aking katawan ay araw-araw na gumagaling ng mas matatag, at ang bukol na nagngangalang mapanganib na kasal ay permanenteng naiwan na sa likod. 7 taon ng kabataan ang lumipas tulad ng isang mahabang panaginip na puno ng luha, ngunit ito ay humubog sa akin at naging isang matibay, matatag at nagmamahal sa kanyang sarili na babae. Inihilik ko ang aking ulo sa upuan, ang sulok ng aking mga labi ay bahagyang inangat sa pinakamaliwanag ng ngiti.
Sa ibaba ay ang Maynila na puno ngang araw, ang lugar ngang aking imperyong itinayo ko sa aking sariling makamay, ang lugar ngang nga katrabahong mapagkakatiwalaan, at marahil ay isang bagong kabanatang punong tunay na kasiyahan at tagumpayng aking buhay ay nagsisimula sa sandaling ito, mahal na mga mambabasa, sa pagpapasara ng paglalakbay na puno ng pagbabago ng ating tauhan. Tiyak na sa puso ng bawat isa sa atin ay may natitirang emosyon, kalungkutan, ngunit kasabay ang gaan ng pakiramdam. Marahil sa kwentong ito ay natutuklasan nating ang tunay na kahulugan ng pagtitiis at kabutihan. Ang ito ay may halaga lamang kapag ibinibigay sa mga taong nagpapahalaga rin sa kanila. Ang pagbibigay sa pamilya ay isang magandang bagay, ngunit huwag kailanman hayaang gawin kang kasangkapan ng iba para sa walang habas na pagsasamantala. Ang buhay na ito ay laging may batas ng sanhi at bunga. Ang mataong gumagamit ng kasakiman at selfish na puso para panganib ang iba ay sa huli ay sila rin ang manghuhukay ng kanilang sariling kapahamakan. Higit sa lahat, ang bawat isa sa atin, anuman ang edad, ay dapat matutong mahalin at pangalagaan ang sariling buhay bago dumating ang mabagyo. Tandaan, sa araw na matapang kang bitawan ang mga nakakalason, napasan na hindi para sa iyo, sa araw na iyon katunay, natatanggap ngang liwanag ngang kalayaan at tunay na kaligayahan. Maraming salamat sa inyong mahalagang oras na ibinigay para samahan kami sa kwentong ito.